Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat Kabanata po. 701, natigilan ang lahat sa mga sinabi ni Joel Flynn. Habang napatunayan niya ang halaga ng anti-gang relo, ito ay kayamanan pa rin ng isang patay. Hindi kalayuan, ang mga ekspresyon ni Harvey York ay naging malamig bilang isang galit na blizzard. Si Cynthia Zimmer at Rosalina Iswell ay hindi sinasadya na sumulyap kay Harvey York. Pareho silang nakaramdam ng isang hindi kilalang aura ng nakamamatay na hangarin sa kanyang tingin. Sina Joel Flynn at Bruce Cloud, sa kabilang banda, ay ginawang hindi man lang inilagay si Harvey York sa kanilang mga mata. Hindi nila pinansin ito. Pagkatapos nito, ang puso ni Harvey York ay napuno ng balak na pumatay. Hindi lamang ang mga pag-aari ng kanyang mabuting kaibigan ay naghiwalay sa pagitan ng mga tao, may naghanda pa rin ng isa bilang isang regalo sa ibang tao. Kumaway si Joel Flynn ng isang kamay, at ang kanyang mga tauhan ay maingat na dinala ang isang ligtas na kahon. Nagpunta si Rosalina Iswell at nagbigay ng ilang sulyap sa kung ano ang nasa loob. Pagkatapos ay bulalas niya, iyon tama, ito talaga ang anti-gang Patek Philippe na nakikita ko. Ngumiti si Joel Flynn matapos matanggap ang kanyang pag-aproba. Tama, kung gayon, maaari na akong maging madali. Pupunta ako para sa ngayon, Miss na Iswell. Magkita tayo mamaya. Matapos na magsalita si Joel, umalis na siya agad kasama ang relo at ang kanyang mga tauhan. Tahimik na nagtanong si Cynthia Zimmer, "Bayaw, bakit ka nagagalit? May kaugnayan ba sa iyo ang bagay na iyon?" Malamig na sinabi ni Harvey York, "Si William Bell ang aking mabuting kaibigan sa aming oras sa universidad." Si Cynthia Zimmer ay nabigla, at pagkatapos ay idinagdag kasama ang isang mababang tinig, "Kahit na kapatid na lalaki, hindi ka dapat magalit. Iyon ang isang regalo na inilaan para sa Teniente Colonel Ethan. Hindi namin ito makukuha pabalik." Mahinahon na sumagot si Harvey York, "Buti na lang. Kukunin ko ang bagay na iyon muli." "Harvey York, ikaw." Si Rosalina Iswell ay huminga ng husto, galit na iyon na si Harvey York ay walang kakayahan. Hindi mapigilan ni Bruce Cloud ang kanyang pagtawa. "Ano ang maaari mong gawin upang maibalik ito? Sa palagay mo ba ay si Lieutenant Colonel Ethan ay isang ordinaryong tao lamang?" Sinabi ni Harvey York, tulad ng mahinahon, "Pagkaraan ng ilang sandali, ibibigay sa akin ni Ethan Hunt ang relo sa kanyang sariling sang-ayon." Buntong hininga, "Buddy, kung pipigilan mo na ang pagmamalaki, baka makita pa kita bilang isang normal na tao." Umiling-iling si Bruce Cloud at tumingin kay Harvey York na nasisiraan. Ang taong ito ay ipinagmamalaki ang kanyang puso. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang reputasyon ngayon, hanggang sa kung saan maaari pa niyang sabihin ang isang bagay na nakakatawa tulad nito. "Umalis na tayo dito, kapatid na lalaki. Huwag mo na lang pansinin sila." Hindi na makatayo si Cynthia Zimmer, kahit na ang kapatid na lalaki ay medyo wala sa kamay, bakit may sasabihin pa siya tulad nito? Hindi ba siya nagbibigay sila ay isang dahilan upang kutsain siya? Hindi pinansin ang pagtanggi ni Harvey York na umalis, si Cynthia ay agad siyang hinayla. Habang naglalakad sila palabas ng bulwagan, isang pangkat ng Yorks ang lumitaw mismo sa harap nila. Ang nangunguna na lalaki ay si Jonathan York. Quinton, si Stephen, at Queenie York ay tumayo mismo sa likuran niya. Sino ang mga taong ito? Bakit parang sila ay makapangyarihang mga tao? Tanong ni Cynthia Zimmer ng tahimik. Hindi pa niya nakita ang mga taong ito. Ang mga tanawin ni Harvey York ay lumipat sa harap niya, at ikinulong niya ang mga mata kay Jonathan York. Ngumiti si Jonathan York, si Quinton York, na nakatayo sa likuran, agad na lumapit kay Harvey na may isang malamig na chuckle. "Kaya, dapat kang maging live-in son-in-law, narinig ko ang tungkol sa iyo. Kahit nauna ako ng oras na makita ka, parang kilala na natin ang bawat isa para sa isang buhay ngayon." Karangalan kong kilalanin ni Master Quinton York. Tumawa si Harvey York, "Narinig ko na mayroong 4 sa York Masters.
Ako ay nagtataka kung bakit wala ang isa. Ang isa sa iyo ay nakuha ng isang tao, saang punto imposible na dumalo sa kaarawan ng party ni Lola York. Sumagot si Quinton York na may ngiti, Mr. Harvey York, ano ang sinasabi mo? Ang 4 York Masters ay mabuhay at mamatay ng magkasama. Si Wayne ay may ilang negosyo na dinaluhan, kaya hindi siya makakarating ngayon. Ganoon ba? Maaaring gumawa siya ng isang bagay kaya nahihilo ngayon, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa party mismo. Ngumisi si Harvey York. Kabanata 702. Sa ngayon, si Jonathan York, Quinton York, at ang mas mataas na mga pagtaas sa loob ng Yorks ay lumago ng bahagya na nababalisa. Naturally, napagtanto nila na ang taong ito ay wala maliban sa kay Harvey York. Maaari lamang silang walang magawa na panuurin bilang tao na pinilit nila ang layo sa bakod ng 3 taon na ang nakaraan ay tumayo mismo sa harap nila, naganap na buo. Kahit na sa punto ng pagsasabi ng isang bagay na nakakapukaw. Ito ba ang aura na hayaan siyang pukawin ang Yorks? Kung hindi dahil sa katotohanan na ngayon ay ang party ng kaarawan, at kung ito ay ibang okasyon, doon magiging ang mga taong handa na kumuha kay Harvey York pababa. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga pagkakataon lang na nag-iisa si Harvey York. Siguro walang ibang pagkakataon na kunin siya pababa kung napalampas nila ito. Pagkatapos lamang, pinakawalan ni Harvey York ang isang maliit na tawa. Mas mainam kung walang sinuman ang talagang baldado. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ang isang sikat na doktor, si Tobias Baker ay dinala sa hangganan upang magtrabaho sa mga sugatan na sundalo. Hindi ko akalain na babalik siya sa lalong madaling panahon. Lahat ay namatay na tahimik matapos marinig iyon, si Jonathan York, Quinton York, at ang natitira ay nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Alam ni Harvey York ang tungkol sa insidente kay Tobias Baker. Ang nangyari sa Yorks ay isang kaiyahiyang bagay. Walang sino man ang makakaalam maliban sa mas mataas na up sa loob ng Yorks, pati na rin ang medikal na mga profesional na kinuha. Ngunit paano nalaman ni Harvey York? Ang taong ito na kailangang umatras mula sa bakod at bumalik sa isang mataas na tala, ay alam. Kahit na si Quinton York, na nakangiting mahina, ay mayroong kaunting pagbabago sa kanyang mga ekspresyon. Siguro si Harvey ang kumuha ng mga doktor at ilayo ito. Paano ito magiging? Ang paggamit ng armadong helikopter ng militar. Paggamit ng mga sundalo sa militar. Magagawa ba ito ni Harvey? Imposible iyon. Kung 3 taon na ang nakalilipas, marahil ay kaya niya. Ngunit lumipas ang 3 taon, at mayroon ng mga taong nagbago. Siguro iniisip pa rin niya na pareho siya ng Prince York mula sa likod noon. Sa kabila na ang Sky Corporation na nagpapalakas sa pagbabalik, alam ng Yorks na ito ay ang kapangyarihan lamang ng circle ng negosyo na nagaganap. Ang isang pamilya ay kailangang tumayo ng mataas sa tulong ng mga circle sa negosyo, militar, mga lupon ng mob, at ang kapangyarihan ng pamahalaan. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang tao na wala sa Buckwood ay hindi dapat hawakan ang gayong kapangyarihan. Hindi sa banggitin, ang lahat ng mga koneksyon na siya ay bumalik pagkatapos ay nauugnay sa Yorks. Ang emosyon ng tao ay mababaw. Hindi siya ang parehong Prince York mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Sino ang may gusto kahit nabigyang respeto sa kanya? Sino ang magtatrabaho para sa kanya? Siguro alam na niya ang tungkol sa insidente. Marahil yun ang dahilan kung bakit ginamit niya ang kanyang kaalaman upang gumawa ng ganyang grand exclamations. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at takutin ang mga tao. Si Quinton York ay sumimangot ng bahagya. Ilang sandali, siya ay nag-aalangan. Natatakot siya kay Harvey York. Hindi niya iniisip iyon. Nagkaroon pa rin ng ganitong uri ng kapangyarihan si Harvey kahit na pagkatapos nitong mahabang panahon. Si Prince York ay matatawag lamang na tulad kung siya ay umasa sa buong pamilya ng York. Sa paningin ni Quinton York, si Harvey York ay tinanggal na ang kanyang pamagat matapos na umatras mula sa Buckwood 3 taon na ang nakalilipas. Makita kita agad. Walang layunin si Harvey York na pukawin ang Yorks anumang karagdagang sa sandaling iyon.
Nakangiting, kinuha niya si Cynthia Zimmer at lumakad palayo. Pagkatapos niyang umalis, sumulyap si Jonathan York sa nalalabing mga Yorks. Ang bawat tao'y may iba't ibang mga antas ng paghamak patungo kay Harvey York. Gayunpaman, ipinapalagay nila na wala siyang kapangyarihan upang makontrol ang militar sa kanyang kagustuhan. Nagbigay ng matamis na ngiti si Queenie York at sinabi, "Sir Quinton. Hindi mahalaga kung alam niya ang tungkol dito, o kung siya ay talagang kasangkot sa nangyari. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kaarawan ni Lola York. Ipapakita namin ang aming lakas sa publiko muli sa party. Ito ang pangunahing prioridad. Maaari kaming maghintay hanggang ang lahat ay nakatakda at tapos na. Pagkatapos, haharapin namin si Harvey. Kumusta ang tunog na iyon?" Ngumiti si Quinton York sa kanyang mga sinabi. Sa katunayan, napakahalaga ng party ngayon. Madali itong makitungo sa isang clown, kahit gaano pa man kataas ang katayuan niya. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 703, opisyal na nagsimula ang party ni Lola York. Ang lahat ng mga bisita ay nakaupo sa kanilang mga upuan ng maayos. Si Lola York ay nakaupo sa isang kwarto sa kanyang sarili, nagpapakita ng marangal ngunit misteryoso. Ang mga panauhin, sa kabilang banda, ay may sariling mga upuan sa lugar. Ang paanyaya na natanggap ni Cynthia Zimmer ay hindi niya pinayagan siyang umupo ng malayo, ngunit isang upuan sa gitnang hilera. Hindi gaanong naisip ito ni Harvey York. Pumunta siya ng maaga at umupo sa tabi ni Cynthia Zimmer. Tulad ng para kay Rosalina Iswell, Bruce Cloud, at ang natitirang nakaupo malapit sa harapan. Ang harap ng karamihan sa mga upuan ay inilaan para sa mga tao na may pinakamataas na katayuan. Ang mga taong dumalo sa party sa araw na iyon ay nagmula sa iba't ibang uri ng mga negosyo at background. Mga opisyal ng gobyerno, mga lupon ng mob, mga tao sa militar, at maging ang mga tao sa mga lupon ng negosyo ay nandoon. Lahat sila ay may mataas na katayuan. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kakilakilabot ang koneksyon at impluwensya ng Yorks. Ang top-rated na pamilya sa buong Southlight ay hindi para lang sa palabas. Ang harap ng karamihan sa mga upuan ay walang laman. Sila ay mga upuan lamang para sa pinakamahalagang panauhin. Naturally, ang mga mahahalagang panauhin ay ang mga pumasok sa huling. Di nagtagal, ang mga sikat na kilalang tao tulad ni Yvette Yanes, Carter Cohen, at iba pa ay gumaganap sa entablado bilang isang pampainit. Ang kapaligiran ng lugar ay tumaas sa rurok. Di nagtagal, si Jonathan York ay nagpunta sa entablado mismo at nagpakita sa mga bisita ng isang ngiti. Lahat, nagpapasalamat ako sa lahat sa pagdalo sa Yorks ang birthday banquet upang ipagdiwang si Lola York na umabot sa 100 taong gulang. Ang matandang ginang mismo ay nagmamahal sa isang buhay na kapaligiran, pero matanda na siya. Masyado siyang mahiyain, kaya't hayaan na lang na hindi siya anyayahan sa entablado. Ngunit pupunta pa rin ako para sa kanya upang pasalamatan ang lahat ng Taing team. Mangyaring, kumain ng mabuti ngayon. Ipinagpatuloy ni Jonathan York ang kanyang pagsasalita. Susunod, tanggapin natin ang aming pinakamahalagang panauhin ng party ngayon. Ang mga taong ito ay lahat ng aking mga kaibigan. Mangyaring maligayang pagdating. Ang pinuno ng mga Cloud, si Eric Cloud. Ang pinuno ng Bakers na si Mark Baker. Ang pangalawang command ng lalawigan ng Southlight, si Kyle Quinlan. Ang first in command ng Buckwood, si Yoel Graham. Naging ligaw ang karamihan matapos na si Jonathan York na inanyayahan sila sa entablado ng paisa-isa. Ang mga koneksyon ng Yorks ay tunay na nakakabaliw. Ang mga taong ito ay sobrang sikat. Ang pagiging makilala sa anumang solong isa sa kanila ay magbibigay ng maraming mga benepisyo. Ligtas na sabihin na ang bawat isa sa kanilang kinakatawan ng mga mayayamang pamilya. Ang kanilang presensya lamang ang magpapatakot sa kanila, kahit na nagmula sila sa mga pamilyang first-rated. Tunay na nakakatakot. Tunay na hindi may larawan. Lahat ng mga tao mula sa Yorks ay ipinapakita lahat na mapagmataas na mga mukha. Ang Yorks ay bukod tanging malakas.
Ipinagmamalaki nila dahil ipinanganak silang mga Yorks. Ang nangungunang pamilya na may marka sa Southlight ay hindi lamang para magpakita. Tunay na mayroon silang background at ang koneksyon upang patunayan ang kanilang pamagat. Si Jonathan York ay nasa mataas na espiritu nang tumingin siya sa mga malalaking karakter na ito. Ito ang Yorks, ang tanging nangungunang pamilya na may marka sa buong Southlight. Ang lahat sa Southlight ay nanginginig kung ang Yorks ay magpadyak ng kanilang mga binti. Tumawa ng malamig si Bruce Cloud sa paningin. Si Harvey ay talagang sinabi na magkakaroon siya ng lahat ang makapangyarihang pamilya ng York sa kanyang sarili ngayong gabi. Gusto ko talagang tanungin siya tungkol sa mga pangarap niya kung paano magkakaroon kapag siya ay natutulog. Si Rosalie na Iswell ay ginamit ang paningin. Huminga siya ng masakit. Palaging sinabi ng aking lolo na ang mga na-Iswells ay laging mahina kaysa sa Yorks. Hindi ko magawang maunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit naiintindihan ko na ngayon. Ang tinaguriang nangungunang pamilya, ang kanilang katayuan ay malayo at lumampas sa mga pamantayan ng pera lamang at maaaring tukuyin ng awtoridad. Ang pangalan ng Yorks na nag-iisa ay nagulat na sa masa. Sa Southlight, halos imposible na maging isang bahagi ng Yorks. Kabanata 704. Ang mga upuan sa harap na hilera ay halos na puno kapag ang mga malalaking karakter ay ipinakilala ng paisa-isa. Ngunit mayroon pa ring isang lugar na walang laman sa gitna. Alam ng lahat na may isang tao lamang na may kakayahang umupo doon mula sa mga nakaraang kaganapan. At iyon ang maalamat na si Prince York. Gayunpaman, ngayon, kakaiba ito. Sa araw na ito, ang upuan ay para sa pinuno ng 4 na Diyos ng digmaan sa Southlight. Ang tao na maaaring kumonekta sa lahat ng Southlight sa isang upuan ni Teniente Colonel Ethan Hunt. Kahit na si Ethan Hunt ay isang Teniente Koronel lamang, ang kanyang awtoridad ay higit na nalampasan ang di inaasahan. Tiningnan ni Jonathan York ang mga mukha ng karamihan na puno ng kaguluhan, pagkatapos ay tumigil sa pag-inom at tumawa. Lahat, mangyaring ibigay ang iyong malakas na palakpakan sa pinuno ng 4 na Diyos ng digmaan, si Teniente Colonel Ethan Hunt ng Sword Camp. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang palakpakan ng karamihan ay parang kidlat na kapansin-pansin sa lupa. Narito si Ethan Hunt. Ang kanyang katayuan sa Southlight ay napakataas. Ang Sword Camp ay napakalakas. Ang kanyang pagdating ay lalong nagpatibay sa katayuan ng Yorks. Walang sino man ang maaaring magnanakaw sa kanilang katayuan. Sa harap ng isang pulutong na puno ng kaguluhan, si Quinton at Stephen York ay sinamahan si Ethan Hunt sa lugar. Lahat ay labis na nasasabik. Si Ethan Hunt ay pinuno ng 4 na Diyos ng digmaan, pagkatapos ng lahat. Nangangahulugan din ito na siya ay isang maalamat ang pagkatao. Ang paggalang sa kanya ay magiging isang malaking karangalan. Si Cynthia Zimmer lamang ang walang reaksyon, tulad ng mayroon siya nakita na si Ethan Hunt. Samantala, natawa si Harvey York. Ang isang Ethan ay medyo maganda ang aura sa kanya. Hindi niya sinayang ang kanyang pagsasanay mula sa nakaraang 3 taon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, si Ethan Hunt ay pumasok sa lugar na nakasuot ng garb ng militar. Isang tabak ang nakabitin sa kanyang baywang. Matapang siyang tumingin. Upang ipakita na ang militar ay naruroon, si Kapitan Lucian Truscott mula sa hukbo ng Southlight ay dumalo din sa party. Gayunpaman, nagsuot siya ng casual na damit, may mga bawal pa rin para sa pagdalo sa isang party ng kaarawan na bihis tulad ni Ethan, pagkatapos ng lahat. Lahat ay mayroong sumama sa kanilang mga pribadong pagkakakilanlan. Hindi nila ginawa sa tingin ng isang uniforme ng militar ay angkop para sa okasyon. Malinis na malinis ang uniforme ng militar ni Ethan Hunt. Tiningnan siya ng mga panauhin na may pagkalito, para bang napunta siya sa party na hindi uminom, ngunit upang sumailalim sa isang misyon. Walang sinabi ang Yorks tungkol dito, ngunit sila ay sumimangot ng kaunti. Kahit na ano ang isusuot ni Ethan ngayon, siya pa rin ay nakaupo sa guest seat mula nang siya ay dumalo sa party. Bukod, ang kanyang uniforme ay sapat na upang puksain ang kabuuan ng karamihang tao. Ito ay tiyak na isang epektibong pamamaraan. Sa ilalim ng utos ng Yorks, malamig na lumakad si Ethan Hunt sa entablado.
Sa mga kaganapan tulad ng 100 birthday banquet ni Lola Yorks, ang Yorks ay hindi hihilingin sa tagalabas upang magbigay ng mga regalo. Ang Yorks, sa kabilang banda, ay kailangang ibigay ang isang bagay sa lugar ng Lola York upang maikalat ang kanilang kayamanan. Matapos ipagdiwang ang party, ibig sabihin niyon si Lola York ay maaaring maging kapayapaan sa loob ng maraming taon. Naglakad si Jonathan York patungo kay Ethan Hunt at nagbigay siya ng isang malawak na ngiti. Dapat malaman ng lahat ang tungkol sa aming tradisyon ang pagkalat ng kayamanan sa lugar ng 100 celebrant ng kaarawan sa South Light. Ang Yorks ay mula rin sa South Light. Naturally, hindi natin may walang bahala ang tradisyon. Ngayon, sapat na kaming mapalad na magkaroon ng Teniente Colonel Ethan dito. Ibigay natin ang unang regalo sa kanya sa lugar ni Lola York. Sa gitna ng kanyang talumpati, dumating si Joel Flynn ang yugto na nagdadala ng isang kahon ng regalo, na protektado ng 8 mga bodyguard ng Yorks. Iyon ay, ang bagong CEO ng Silva Corporation, si CEO Joel Flynn. Sino ang nakakaalam na ang CEO Flynn ay bahagi din ng mga Yorks? Mataas din ang kanyang katayuan. Maaari siyang magbigay ng isang regalo kay Teniente Colonel Ethan sa lugar ng Yorks. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 705, dinala ni Joel Flynn ang kahon ng regalo kay Ethan Hunt. Nagpalakpakan ang marami. Tumingin siya kay Ethan na may mukha na puno ng pagkagulat, nasasabik na makita si Ethan ng personal. Pagkatapos ay ipinakilala ni Jonathan York ang regalo. Ito ay isang regalo para sa kay Teniente Colonel Ethan. Ito ay isang limitadong edisyon ng Patek Philippe. Ang relo na ito ay may kasaysayan na sumasaklaw sa 100 taon, at ito ay isa sa isang uri. Ito ay tunay na hindi mabibili ng halaga. Para sa Yorks, nararamdaman lamang namin ang isang bagay na tulad nito na maaaring magkasya sa katayuan ni Teniente Colonel Ethan. Mangyaring huwag maunawaan kami, Teniente Colonel Ethan. Ang bawat taong dumalo sa party ngayong gabi ay makatanggap ng isang mamahaling regalo. Ito ang mga panuntunan sa South Light, at mga panuntunan din para sa Yorks. Kahit na higit pa, ito ang pangunahing layunin para sa party ng kaarawan na ito. Wala itong kinalaman sa anupaman. Panigurado, ang mga tao ay hindi magpapalaganap ng salita tungkol dito at pinapanatili ang regalong ito. Pretuhin mo lang ito bilang souvenir. Naturally, ang Yorks ay nagbabayad ng kanilang sagad na respeto kay Ethan Hunt. Kung may mga patakaran upang maikalat ang kayamanan o hindi, sinabi ni Jonathan York ang kanyang piraso. Kahit na pinanatili ni Ethan Hunt ang regalo, walang manggahas upang maikalat ang salita tungkol dito. Buksan mo. Sa mga utos ni Jonathan York, binuksan ni Joel Flynn ang kahon. Bago ang karamihan, isang relo ang ipinahayag. Ang relo ay mukhang ordinaryong, kahit na ito ay tingnan na medyo may edad. Gayunpaman, ang lumang ibabaw ay karagdagang patunay na ang relo ay napakahalaga. Para sa mga anti-gong relo, ang kanilang halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano katangi tanging hitsura nila. Naka-embed ang gintong mga diamante ay maaaring hindi katumbas ng halaga. Sa kabilang banda, ang mga mahahalagang relo ang mga iyon na bihirang ginawa. Ang Patek Philippe ay mayroong lahat ng mga katangian ng isang nakolekta, sikat na relo. Nang inig si Joel Flynn habang dinala niya ang kahon kay Ethan Hunt. Ito ang tunay na rurok ng kanyang buhay. Hindi tinanggihan ni Ethan Hunt ang regalo, at inabot ng kanyang kamay upang kunin ito. Ito, ang karamihan ng tao ay lahat nababaliw sa paningin. Nangangahulugan ito na mula sa araw na iyon, si Ethan Hunt ay kinikilala sa Yorks. Ang Yorks ay ngayon ay nagpatibay ng kanilang posisyon upang maging nangungunang ranggo ng pamilya sa South Light. Ang mga pamilya na naisip tungkol sa pagbagsak ng Yorks ay karaniwang sumuko sa puntong iyon. Teniente Colonel Ethan, may nais ka bang sabihin na kaunting mga salita sa lahat? Sinabi ni Jonathan York, na nakangiti, naisip ni Ethan Hunt bago magsalita. Ako ay palaging naririnig na ang Yorks ay may 4 na masters. Ako ay nagtataka kung nandito na ang lahat sa ngayon. Tumawa si Jonathan York,
at nagsimulang ipakilala sila kay Ethan. Ito ay si Quinton York. Pansamantalang siya ang namamahala sa lahat ng mga operasyon ng Yorks. Ito si Stephen York, at kinokontrol niya ang mga negosyong pinamamahalaan ng pamilya. Ito ay si Queenie York. Siya ang namamahala sa aming koneksyon sa militar. Teniente Colonel Ethan, maaari kang lumapit sa kanya sa hinaharap kung nais mo. Malinaw ang hangarin ni Jonathan York. Si Ethan Hunt ay hindi pa kasal. Kung gusto niya, mangyayari na maging posible para sa isa sa 4 na masters ng Yorks, si Queenie York, upang pakasalan siya. Ang karamihan ng tao ay napasinghap dito. Hindi nakakagulat na ang Yorks ay maaaring maging nangungunang ranggo ng pamilya sa buong Southlight. May mga alingaw-ngaw na si Jonathan York ay tinanggal mula sa kanyang posisyon, ngunit isang bihasang taong tulad niya ay palaging nananatiling mapagbantay. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao ang iniisip niya. Isang oportunistang lalaki ang sumisiksik sa kanya sa bawat pagkakataon na nakuha niya ay isang mahirap na kasanayan para makuha ng sinuman. Ngumiti si Ethan Hunt. Hindi niya tinanggap ang alok, o tinanggihan niya ito. Wala pa. Narinig ko na si Wayne York, ang pinuno ng 4 na masters ng Yorks ay isang aktwal, at walang kap-oras na henyo. Paano ko hindi nakita siya pa? Nagbago ang mga ekspresyon ni Jonathan York kaagad pagkatapos marinig iyon. Kahit na ang mukha ni Quinton York ay naging madilim sa gabi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 706, para kay Jonathan York, ang katotohanan na ang kanyang sariling dugo. Ang kaugnay na anak na lalaki ay napansin ng isang malaking shot tulad ni Ethan Hunt ay tiyak na isang bagay na ipagdiriwang. Maaaring may posibilidad din para sa kanyang sariling anak na lalaki na sakupin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya ngayon. Ngunit hindi ito magandang balita para kay Quinton York sa kabilang banda. Sa kanyang mga mata, si Ethan Hunt ay isang taong kagalang-galang na inanyayahan sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Jonathan. At ngayon na partikular na binanggit ni Ethan si Wayne York, kaya kung ano ang posibleng ibig sabihin nito. Gayunpaman, ang mga iyon ay mga saloobin lamang na sa madaling sabi na sumalampak sa isipan ni Jonathan at Quinton, sila ay nadama ng mas nasasabik kaysa dati sa kasalukuyang sandali. Ngayon na sinabi ni Ethan na ganyan, kahit na ano kung sino ang susuportahan niya sa gitna ng Yorks, sigurado na nagpapakita siya ng suporta sa pamilyang York. Ang mga manunood sa entablado ay walang pakialam sa panloob na salungatan sa loob ng pamilyang York. Ang nakita nila ay ang Yorks na nagpapakita ng tama sa sandaling iyon. Ipinapakita ang katotohanan na ang sikat na 4 ng York ay aktwal na kinikilala ni Teniente Colonel Hunt ng kanyang sarili. Ito ay masyadong nakakagulat, ngunit pagkatapos mapakalma ang kanyang sarili, hindi magawa ni Jonathan na tulungan ngunit mumisi ng isang sulyap patungo sa kung saan si Harvey York ay, ang sama ng loob sa kanyang mga mata ay maliwanag at hindi maitago. Sa una, naisip niya na ito ay isang magandang bagay para kay Harvey upang patumbahin si Wayne. Ngunit ngayon na tiningnan niya ang sitwasyon, si Harvey ang piraso ng walang silbi na basura na talagang sinira ang isang mahusay na pagkakataon para kay Wayne. Kung si Wayne ay hindi nasugatan at nagawang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ngayon, marahil ay kahit na siya ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang pag-uusap sa kay Teniente Colonel Hunt at nakaharap sa harapan. Pagkatapos nito, magmamana si Wayne sa lahat ng mga koneksyon na nasave niya sa mga nakaraang taon. Maaari pa niyang gamitin ang pagkakataong ito upang humakbang kay Quinton at magkaroon ng kontrol sa pamilya sa kanyang sariling mga kamay. Iyon ay hindi isang imposible na paggawa, lahat ito ay kasalanan ni Harvey. Uminga si Jonathan, hindi siya maglakas loob na itago ang anumang bagay sa harap ni Ethan kaya ngumiti siya at sinabi, "Salamat sa pagpapakita ng iyong pangangalaga, Teniente Colonel Hunt. Ang hindi ka nais-nais na anak ko ay menor de edad na aksidente hindi pa nakaraan, nakahiga pa siya sa ospital." Naririnig iyon, hindi mapigilan ni Ethan ngunit chuckled at sumagot, "Hindi masama, kahit papaano hindi siya nakahiga sa crematorium." Ha! Ang pangkat ng Yorks ay lahat ay nabaliw kung kailan narinig nila ang kanyang mga salita. Ano ang iniisip ni Ethan Hunt?
Ito ba ay kahit isang pag-aliw para sa Yorks? Nabatid na ang mga tao mula sa puwersa ay lahat mapurol at prangka sa halip na magpatong ng asukal sa mga bagay. Noong nakaraan, hindi nila ito naiintindihan, kaya ngayon ginawa nila finally. Si Teniente Colonel Ethan Hunt na nagpapakita ng ilang paggalang sa Yorks. Kung ito ay ibang tao, hindi rin nila ihahandog kahit kalahati ng isang aliw. Mangyaring magkaroon ng isang upuan, kay Teniente Colonel Hunt. Tumayo sina Jonathan at Quinton sa kanyang kaliwa at kanan na magkatabi ayon sa kanilang pagsasama kay Ethan sa entablado, patungo sa mga upuan sa harap na hilera. Sa sandaling iyon, ang gitnang upuan lamang ang walang laman. Tanging ang pinakamalakas at mahusay na tao ang may karapatan na umupo dito. At sa mga mata ng lahat, maaari lamang itong kabilang sa wala maliban kay Ethan Hunt. Bukod sa kanya, walang may karapatang umupo doon. Hindi man si Jonathan o Quinton na naghahari sa pamilyang York. Ngunit sa mga mata ng mga tagalabas, hindi magagawa ang kanilang mga katayuan na talagang ihambing sa kay Ethan. Dahil ang dahilan kung bakit sina Jonathan at Quinton ay malakas dahil sa pamilyang York. Habang si Ethan Hunt ay lahat ng malakas at makapangyarihan dahil sa kanyang mga merito lamang, wala nang iba. Kahit na hindi siya ang Teniente Colonel ng Sword Army, ang kanyang nag-iisang posisyon bilang pinuno ng 4 na Diyos ng digmaan ng Southlight ay magbibigay sa kanya ng ganap na karapatan na umupo mismo sa gitna ng harapang hilera. Kahit na ang first in command ng Southlight ay nandoon din, hahayaan niyang magkaroon ng upuan si Ethan. Kaya't hindi mapag-aalinlangan ngayon na ang mga iyon ay narito lamang ang second in command, matapos bumaba si Ethan sa entablado. Sina Kyle Quinlan, Joel Graham at Lucian Truscott lahat ay tumayo pataas. Wala silang pagpipilian, maliban sa kanyang sariling pamagat ng hukbo, si Ethan ay idolo ng lahat, at ang pagkakaroon ng malaking shot na ito mismo ay lumikha ng pinakamahusay na antas ng pump para sa Yorks ngayon. Kabanata 707, hindi nagtagal, kasama sina Jonathan at Quinton York sa kanyang tagiliran, naabot ni Ethan Hunt ang gitnang upuan kung saan ay naiwan na bakante partikular para sa kanya. Nagsalita si Jonathan ng may ngiti, Teniente Colonel Hunt. Ang upuan na ito ay partikular na nakalaan para sa iyo, walang hiwalay sa iyo sa buong silid na ito na karapat-dapat na umupo dito. Maupo ka, Teniente Colonel Hunt. Ang second in command ng Southlight ay gumawa din ng kilos ng tinatanggap siyang umupo kasama ang lahat ng mga ngiti sa kanyang mukha. Para sa kanya, kinakailangan upang mapanatili ang isang kabutihang relasyon kay Ethan Hunt. Gayunman, ang pakikinig sa kanilang mga salita, ay nanatili si Ethan na tahimik at nakaigting ang kanyang kilay. Hindi siya umupo ng diretsyo na agad o lumipat ng 1 pulgada ng kalamnan, inilagay niya ang kanyang mga mata sa upuan at siya na may isang naguguluhan na ekspresyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay medyo nagpanik, lalo na ang Yorks, na hindi talagang maunawaan ang sitwasyon sa harap ng kanilang mga mata. Ang isang malaking shot tulad niya ay kailangang tretuhin ng may pag-aalaga, na pareho para sa pamilyang York. Alin ang dahilan kung bakit kahit na ang pinakamaliit na kilos mula sa kanya ay gagawa sila ng pagtataka sa kalahating araw? Pagkatapos nito, ang ilan sa mga Yorks ay parang nagbubuntong hininga sa panloob. Kung 3 taon na ang nakalilipas nang ang isa ay mayroon ng kontrol sa pamilya ay ang taong iyon, ang Yorks ay magiging pinapahalagahan bilang araw sa gitna ng kalangitan, hindi nila kailangang maging magalang at mag-ingat na ganito, gagawin nila. Kahit na ito ay ilang mga kilalang lalaki mula sa Walls Inc., Golden Sands, San Francisco, Mordo, Hong Kong o bisitahin sila ng Las Vegas, hindi pa rin nila gagawing kailangang kumilos katulad nito, tama. Gayunpaman, ang mga kaisipang iyon ay mabilis na nawala mula sa mga isip ng Yorks. Napakahalaga ngayon, at nangangahulugan ito na kung ang Yorks ay kisame pa rin ng Southlight 3 taon na ang nakalilipas, at natakot ang lahat kaya't hindi sila maglakas loob na makipagkumpetensya sa posisyon na ito kasama nila. Maaari itong tawaging mas mahalaga sa iyo, mas lahat ay masasaktan. Si Quinton ay sumulyap kay Jonathan habang nakasimangot at nanatili. Si Jonathan sa kabilang banda ay huminga ng malalim at naglagay ng isang ngiti sa kanyang mukha. Teniente Colonel Hunt,
Mayroon ka bang mga pagdududa sa iyong isip? Siguro makakatulong ako sa iyo na malanawan sila. Ngayon lang sinabi mo na ang upuan na ito ay para sa karamihan na kagalang-galang at mahalagang tao sa buong silid na ito. Tanong ni Ethan gamit ang kilay niya na magkasama, kahit na siya ay puno pa rin ng pagdududa. Si Jonathan pa rin ay tumango at sinabi, "Oo, ang upuan na ito ang pinakamahalagang lugar sa gitna ng mga upuan ng panauhin. Kami ay naglaan ng upuan partikular para sa iyo." Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ethan at sinabi, "Kung yan ang kaso, wala akong karapatang umupo sa upuang ito, ako ay maaari lamang umupo sa gilid." Ang kanyang mga salita ay huminga ang lahat sa malamig na hangin tulad nila na nabigla. Ano, hindi man si Teniente Colonel Hunt ang may karapatan na umupo dito. Pagkatapos kung sino ang mas mahusay na angkop para doon. Ang first in command ng Southlight. Ngunit kahit na ang first in command ay talagang narito, sila ay nasa parehong antas, tama. Siguro tinutukoy niya ang commander ng hukbo ng Southlight. Hindi, kahit na siya, ang kanyang posisyon ay hindi magiging mas mataas kaysa kay Teniente Colonel Hunt. O marahil ito ang Grandmaster ng Southlight's Underworld. Ang matandang lalaki mula sa alamat. Hindi kahit na magbiro tungkol dito, kailan ang isang tao o sino ang gumagawa ng mga iligal na trabaho ay maaaring maabot ang parehong antas bilang mga tao mula sa armadong puwersa o mga awtoridad. Mabilis na nagpalitan ng hitsura sina Jonathan at Quinton. Matapos mag-isip sa pamamagitan ng mukha ng lahat sa kanyang isip, si Jonathan ay walang magawa na nagsalita, "Teniente Colonel Hunt, mangyaring huwag mo kaming gawing tanga. Sa aming pananaw, ikaw ang pinakakagalang-galang na panauhin sa buong silid na ito, ikaw lang ang may karapatan na umupo dito." Umiling-iling parent si Ethan at sinabi, "Hindi, talagang doon ako nararapat na umupo dito." Ha! Pagkatapos, Teniente Colonel Hunt, mangyaring sabihin sakin kung sino ang karapat-dapat. Hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan ni Jonathan ang sitwasyon, siya ay naisip si Harvey sa ilang mga punto, ngunit agad niyang inalag ang pag-iisip pagkatapos. Siguro kung 3 taon na ang nakakalipas ay makaupo siya dito, ngunit ang kasalukuyan sa kanya ay isang aso lamang na nawala sa kanyang bahay. Kahit na bumalik siya na may mataas na profile, ang Yorks ay magbabantay lamang ng walang rili na nakikita siya bilang isang karapat-dapat na kalaban. Kabanata 708. Nag-shock si Ethan Hunt. Ang tanging nararapat na umupo dito sa silid na ito ay tiyak na hindi ako. May iba ba? Sino ang taong iyon? Mangyaring paliwanagan kami, Teniente Colonel Hunt. Tanong ni Jonathan York. Kung ang taong iyon ay hindi tumayo sa kanyang sarili, ako ay hindi maglakas loob na magsalita ng kanyang pangalan. Si Ethan ay may mahiwagang pagtingin sa kanyang mukha. Bukod dito, nasa silid na siya at nakikita ko siya. Ano, may isang tao na ang katayuan ay kahit na mas mataas kaysa kay Teniente Colonel Hunt sa silid na ito. At ang pangunahing punto ay isang taong may posisyon na kasing taas ng Teniente Colonel Hunt ay hindi kahit na pangangalagaan upang ipaalam sa amin kung sino siya. Sa sandaling iyon, ang buong eksena ay naging magulo. Kahit si Lola York na nasa pribadong silid ay hindi makakatulong ngunit sumilip sa labas ng mga giwang sa pagitan ng mga bintana. Nais din niyang malaman kung anong uri ng malaking shot ang dumating sa Buckwood. Hindi ito magiging isang taong mahalaga mula sa Walls Inn, ito ba? Teniente Colonel Hunt, kapatawaran para sa aking kalokohan ngunit maaari kong malaman kung anong uri ng pamagat ang ginagawa ng taong ito na hawak niya. Sa pribadong silid, nakipag-usap si Lola York sa isang boses na fray, ngunit pinatahimik nito ang buong kaguluhan kaagad. Si Lola York ay nasa kontrol ang buong pamilya ng York, at ngayon ay 100 taong gulang. Ang isang tulad niya ay nakakita na ng maraming bagyo at kulob na siya mismo ay isang buhay na kasaysayan. Nakaharap sa Lola York, kahit si Ethan ay hindi nang ahas na mag-atubiling habang siya ay yumuko patungo sa kanyang direksyon at sinabi, upang sagutin ang tanong ni Lola York, ito ang tao ng alamat sa gitna ng armadong puwersa, ang buhay na alamat talaga. Ano, ang alamat sa gitna ng hukbo? Ito ba talaga ang taong lumikha ng maalamat na Sword Army? Gasp, mula sa lahat ng mga direksyon,
lahat ay humila ng isang malamig na paghinga. Anong uri ng tao ang makikilala niya kahit sa pamamagitan ng isang mainit na shot tulad ni Ethan? Ang pamilyang York ay maaaring maging mangangibabaw, gayunpaman, si Jonathan, Quinton at Stephen York ay maaari lamang tumitig sa isa't isa na blanko habang nakaramdam sila ng malamig na pawis na tumutulos sa kanilang mga noo. Paano hindi alam ng Yorks na ang isang tao na iginagalang na narito sa paligid ng lahat ng ito sa mahabang? Maaari lamang itong inilarawan bilang preposterous. Kung ang lalaki na itinuturing ni Ethan ay nasaktan itong pag-aayos, paano pa madadala ng Yorks ang kahihinatnan? Naglagay si Jonathan ng isang seryoso at solemna na pagpapahayag habang nagtanong siya. Teniente Colonel Hunt, maaari mo bang sabihin sa amin kung saan ang kilalang tao na iyon? Kami ang Yorks ay tiyak na malugod siyang tatanggapin sa kagalang-galang na paraan. Malamig na sumagot si Ethan, hindi ka karapat-dapat na tanggapin mo siya. Ako ang dapat na tumanggap sa kanya. Si Ethan ay humakbang at lahat ng mas mataas na up ng Yorks mabilis na sumunod sa likuran niya. Kahit si Kyle Quinlan, Joel Graham at ang natitira ay tumayo at automatikong sumunod na mga nakasot. Libu-libong mga pares ng mga mata ang nasa kay Ethan. Nagtataka ang lahat kung sino ang lalaking sinasabi ni Ethan. Hinawakan ni Ethan ang mga nakaraang tao sa harap na hilera at tumungo patungo sa likuran. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na wala sa mga tao na nakaupo sa harap na mga hilera ay ang kanyang boss. Samantala, ang mga nakaupo sa gitna at likod ay nagsimula ang mga hilera upang maging hindi mapakali. Ang bawat tao ay nakatitig sa bawat isa na hindi alam ang gagawin. Kahit si Rosalina Iswell ay hindi makakatulong ngunit tinanong, sino ang magiging isang tinukoy ni Ethan Hunt dito? Si Bruce Cloud ay may parehong hitsura ng pagkabigla sa kanyang mukha pati na rin. Kung kailangan nating magkaroon ng ilang uri ng koneksyon sa taong sinasabi ni Teniente Colonel Hunt, ito ay ang magiging pinakamahusay na bagay kailanman. Hindi namin sinaktan ang sinuman ngayon, ginawa namin. Napatingin si Bruce sa mga taong nakapaligid sa kanya na mukhang kalmado upang makita kung sila ang mga tinutukoy ni Ethan Hunt. Nakakahiya na lumampas si Ethan sa kanilang mga upuan na ginawa agad na nabigo si Bruce, tila nawalan sila ng pagkakataon na makilala ang lalaking iyon. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 709. Hindi nagtagal, ang mga hilera pagkatapos ng mga hilera ng mga tao ay tumayo at automatiko sa pag-asa na ang isang taong nabanggit ni Ethan Hunt ay isang taong kilala nila. Maging sina Rosalina Iswell at Bruce Cloud sa gitna nila, natigil din ang kanilang mga ulo at tumingin sa paligid, nais na makita kung sino ang taong iyon. Ang buong silid ng mga tao ay naging hindi mapakali. Lalo na ang huling ilang mga hilera ng mga tao kapag si Ethan na nagmarcha sa nakaraang mga gitnang hilera. Si Harvey York ang nag-iisa na nakikita ng lahat ng kalmado at buo, matatag tulad ng isang bundok, hindi nagbabago tulad ng isang bato. Nakikita ito, hindi makakatulong si Cynthia Zimmer ngunit nagbiro, kapatid na lalaki, huwag mong sabihin sa akin na ang taong sinasabi ni Teniente Colonel Hunt ay ikaw. Sinabi ni Harvey na may isang walang malasakit na tono, mayroon ka nahulaan ito ng tama. Ngunit si Cynthia ay natawa, iniisip na siya mismo ang bayaw ay talagang naguguluhan sa kanya. Sa isang iglap, ang entourage ay umabot sa huling ilang mga hilera. Ang mga taong nakaupo sa huling mga hilera lahat ay naging excited habang nakatayo silang lahat. Ang lahat ng Yorks ay tila hindi mapakali. Inilagay talaga nila ang maalamat na tao mula sa hukbo sa mga hilera sa likuran. Kung ang bagay na ito ay naikalat, tiyak na gagawin nilang magkaproblema ang susunod sa kanila. Ang Yorks ay maaaring makoronahan ng pamagat ng pagiging walang respeto sa mga elderly. Pagkatapos nito, dumating ang entourage sa huling hilera. Nag-scan si Jonathan York sa mga tao na sumasakop sa mga upuan doon at hindi nakakita ng anumang nasa gitnang edad na tao na nagpapalabas ng isang nangingibabaw na hangin. Siyempre, nandito si Harvey, ngunit hindi niya ginawang isipin siya bilang anumang malaking shot. Kung siya ito, sasabunutin niya ang pamilyang York pabalik para sa kanyang sarili, bakit pa rin siya nakaupo doon?
Sina Quinton at Stephen York ay parehong sumimangot ng bahagya. Nabigo din silang makahanap ng sinuman doon na humawak ng isang mas mataas na katayuan kaysa kay Ethan Hunt. Dahil ang mga nakaupo doon ay ang mga bahagya na kailangang pisilin ang kanilang mga sarili sa pagdiriwang ng kaarawan. Karamihan sa kanila ay mga extra lamang, at sila ay mga tao na ang pagdalo ay hindi maabala ang lahat dito. Wala sa kanila ang kilala, ngunit mayroon talagang isang tao na talagang higit pa na nakikilala kaysa sa Ethan sa gitna ng mga taong iyon. Sa sandaling iyon, ang hininga ng lahat ay mababaw. Iyon ay dahil ang sagot ay ipinahayag sa lalong madaling panahon. Bigla-bigla, tumigil si Ethan sa kanyang mga hakbang. Ang puso ng lahat ay lumaktaw sa isang matalo. Ang pangunahing bagay ay hindi nakatayo si Ethan kahit saan, ngunit sa tabi mismo ng hilera kung saan si Harvey at si Cynthia Zimmer. Hindi rin mailalarawan ni Cynthia Zimmer kung ano ang naramdaman niya ngayon. Ang kaguluhan na naramdaman niya sa huling oras parang nakasakay siya sa isang roller coaster na maaaring hindi ihambing sa kung ano ang naramdaman sa sandaling iyon. Ang lalaki ay talagang nakaupo sa hilera na ito. Sa sandaling iyon, halos automatiko siyang tumingin ng nakarating kay Harvey. Hindi ito maaaring maging ang aking bayaw, maaari ba ito? Sa sandaling iyon, naisip talaga ni Cynthia Zimmer na biro pa rin ang lahat. Si Bruce Cloud at Rosalie ay natulala pati na rin ang kanilang mga mata ay lumipat sa hilera kung saan si Harvey ay nakaupo, ang kanilang mga puso ay mabilis na matalo. Lalo na si Rosalie na ang puso ay puno ng mga paputok habang siya ay nagbubulungan, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon na tama. Sa sandaling iyon, nagbigay si Ethan ng isang tiyak na presyon at labis na nasaktan ang mga tao sa paligid doon, na natakot ang lahat halos agad. Ang mga taong iyon ay tumayo habang sila ay nag-scrambled mula sa kung nasaan sila. Halos agad, ang iba na nasa parehong hilera ay tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari. Ngunit bago sila umalis, hindi nila maiwasang magnakaw ng isang sulyap sa likuran nila. Dahil alam nila ang kanilang sarili ay tiyak na hindi maging ilang mga kilalang tao at iginagalang na tao. Ito ay natural lamang para sa kanila na umalis. Ang 50 tao mula sa magkabilang panig ay umalis halos kaagad at nag-ayos upang tumayo sa daanan. Si Cynthia at Harvey ang naiwan na nakaupo doon. Nakaupo si Harvey doon at tumatawid sa kanyang mga binti, matatag na parang Mount Everest na may isang cool na pagtingin sa kanyang mukha. Si Cynthia sa kabilang banda ay nais na tumayo ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang sandali tulad nito. Talagang hindi siya makapagpasya kung uupo o tatayo. Gusto niyang umalis, ngunit nakikita kung paano pa rin si Harvey ay nakaupo doon, hindi niya alam kung ano ang tamang bagay na dapat gawin. Kabanata 710, si brother-in-law talaga ang isa. Sa sandaling ito, si Cynthia ay walang pakiramdam kundi ang pagkamangha at pagkabigla at binibigkas din ang kawalan ng paniniwala. Bigla-bigla, nakatingin ang lahat papunta sa kanila sa pag-iisa. Si Harvey York at Cynthia Zimmer ay naging spotlight ng buong silid. Naramdaman ni Cynthia na kinakabahan tulad ng dati. Para bang tumigil ang oras at lumingon ang hangin na nagyelo. Ang lahat ng pangangatuwiran ay nakatakas sa kanyang utak na walang iniwan kundi isang walang laman na walang bisa. Inisip ni Cynthia na nanginginig na siya sa buong silid, at gusto niyang tanungin muli si Harvey ngunit hindi rin niya magawang magtipid ng enerhiya upang buksan ang kanyang bibig. Ang taong ito ay sobrang misteryoso. Thump, thump, thump. Ang pagpapalawak ng kanyang mga paa pasulong ng isa't isa. Si Ethan ang mga paa ng hukbo ay lumikha ng isang serye ng mga tunog ng pagmamartsa sa makapal na carpet. Sa sandaling iyon ay tumama sa dibdib ng lahat kaagad tulad ng isang martilyo. Ang tunog na ito ay nagbabalik sa lahat sa katotohanan. Nakatingin sa lalaki at isang batang babae sa likurang hilera, at napagtanto nilang lahat na ang isang posibilidad. Isang batang babae na malinaw naman na siya ay mag-aaral ay hindi marahil ang isa na tinutukoy ni Ethan Hunt. Pagkatapos ay lohikal na pag-iisip, si Harvey ang dapat. Ang lalaking kinilala ni Ethan ngayon. Si Jonathan at ang natitira na sumunod kay Ethan sa likod ng kanilang mga isip at nanigas para sa isang sandali, sila ay hindi maintindihan ang sitwasyon.
Lahat sila ay kumilos na parang mga zombie at tumayo doon, lahat ay manhid at walang magawa. Hindi nila maintindihan. Hindi nila maiintindihan ito sa ngayon. Dahil ang bagay na ito ay umunlad ng higit pa sa kanilang inaasahan. Isang tao na labis nilang naisip na imposible at hindi inaasahan na, talagang gaganapin ng isang mas mataas na katayuan kaysa kay Ethan Hunt. Kung 3 taon na ang nakalilipas, ang buong pamilya ng York ay tiyak na mag-ayos sa kaguluhan habang sila ay nagpalakpakan at naging masayang tulad ng dati. Ngunit ngayon, maaari lamang nilang maramdaman ang kanilang pangitain na napakadilim na parang itim. Samantala, si Rosalie na Iswell at ang iba pa ay lumingon ang kanilang tingin kay Ethan. At ang sandali nang makita niya si Harvey ay ang tanging isang nakaupo doon, ang maliit na katawan ni Rosalie ay nanginginig. Siya, pwede ba siya, ang taong si Ethan Hunt na tinutukoy? Kaya't ang kanyang lolo ay talagang tama sa pagkakita sa kanya bilang isang nakatagong dragon. Si Bruce Cloud ay nanginginig ng hindi mapigilan, pakiramdam niya parang sasabog siya sa anumang segundo. Paano ito posible? Paano ang lahat na nangyayari ngayon posible? Siya ang maalamat na sinasabi ni Ethan Hunt. Ang tunay na kilalang tao. Imposible. Ganap na imposible. Isang live-in na manugang at isang piraso ng basura na nakasalalay sa kanyang asawa, paano siya tunay na malaking shock? Anong uri ng kamangmangan ito? Ang distansya ay maikli sa katotohanan, ngunit para sa lahat kung hindi, naramdaman hanggat lumipas ang isang siglo. Sa wakas, naabot ni Ethan ang tagiliran ni Harvey. Si Cynthia ay halos nang hina mula sa takot sa ilalim ng labis na presensya na ibinigay ni Ethan. Hinawakan ni Ethan ang tabak na nakakabit sa kanyang baywang gamit ang kanyang kanang braso habang siya ay yumuko ng bahagya at inihayag, "Chief Instructor, Ethan Hunt mula sa Southlight, armadong puwersa ay dito binabati ka bilang karangalan." Nang bumagsak ang kanyang tinig, isang hindi nakikitang pagsabog ang sumabog sa gitna ng karamihan. Para bang binomba ang katawan at espiritu ng bawat isa sa mga piraso ng sabay. Siya ito talaga siya, ang alamat ng hukbo, ang buhay na himala ng bansa. Ang tagalikha ng Sword Army, ang punong tagapagturo ng Sword Army. Ito talaga siya, ang buong silid ay naayos sa pin drop na katahimikan at walang gumagalaw sa lahat. Ang mga tunog ng mabilis na tibok ng puso ay sumigaw sa gitna ng maraming tao. Karamihan sa kanila ay kahit na ang biglaang paghihimok na lumuhad pababa. Ang isang tao na pinapahalagahan bilang na talagang dumalo dito sa seremonya ng kaarawan. Kaya, ano talaga ang ibig sabihin nito? Gusto ng lahat na malaman. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 711, nakakagulat, nakakatuwa. Hindi ka panipaniwala. Ito ay tiyak na pinaka-hindi malilimutang bagay sa buhay ng mga taong naruroon sa seremonya ng kaarawan. Si Yuna Shaw, Yvette Yanes, Carter Cohen at iba pa ay hindi inaasahan na makita dito si Harvey York. Bukod dito, siya ang isang tunay na pinuno sa gitna nila. Hindi binigyan ni Ethan Hunt ang iba ng pagkakataon na humanga. Sa halip, yumuko siya at sinabi, "Chief tagapagturo, mangyaring pumunta sa upuan sa unahan kasama ang iyong mga subordinate. Ang upuan na iyon ay sa iyo. Tanging ang upuan na iyon ay karapat-dapat para sa iyo." Si Harvey ay bahagyang tumango, at sinabi ng hindi sinasadya, "Sige." Sa sandaling ito, halos lahat ay lumibot kalaunan, dahan-dahang lumingon si Ethan, nakatingin sa mga tao mula sa Yorks, at sinabi, "Jonathan York, Quentin York, ayaw niyong malaman kung sino ito. Ipapaliwanag ko sa iyo." Pansamantalang iniwan ng taong ito ang Buckwood 3 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, hawak niya ang pamagat na Prince York. Sa wakas ay bumalik siya pagkalipas ng 3 taon. Kung handa siya upang hawakan ang pamagat, siya pa rin ang magiging Prince York. Wala sa iyo mula sa Yorks ang makakopihil sa kanya. Ano? Si Harvey ay si Prince York. At siya din ang chief na tagapagturo. Paano ito posible? Si Rosalie na Iswell ay nabigla, may pagdududa pa rin siya tungkol kay Harvey, iniisip iyon na nagyayabang lang siya.
Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naging si Harvey ang maalamat na si Prince York. Kasabay nito, siya ay isang buhay na alamat at ang punong tagapagturo ng Sword Army. Si Bruce Cloud na nanunuyalang kay Harvey ay wala sa harap niya. Si Bruce ay malinaw na nabalisa sa ngayon. Ang taong patuloy niyang ininsulto at palaging kinukutya talaga ang maalamat na si Prince York. Siya ang numero 1 tao ng lalawigan ng Southlight 3 taon na ang nakalilipas. Ang Yorks, si Prinsipe York. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi kinuha ni Harvey ang mga iyong pangungutya sa kanya ng seryoso, kahit isang bit. Hindi dahil natatakot siya, ito ay dahil may kailangan ako para sa kanya na mahulog sa isang bagay na walang kabuluhan sa mga walang knots. Gusto ba ng mataas at makapangyarihang Holy Dragon na mangangalaga tungkol sa mga langgam sa talampakan na kanilang mga nakuha? Ang mga langgam ay hindi kahit na kwalipikado na top Ocon sa kamatayan ng Holy Dragon. Pinakamahalaga, ang kasalukuyang Holy Dragon ay maraming beses na mas malakas kaysa kumpara sa 3 taon na nakaraan. Si Cynthia Zimmer ay nalubog din sa malamig na pawis at tiningnan niya si Harvey na may kaunting takot. Walang pakialam si Harvey sa mga ekspresyon sa ibang tao na nagpakita. Gayunpaman, nang makita niya ang takot sa ekspresyon ni Cynthia Zimmer, hindi niya maiwasang inabot ang kanyang kamay at hinahaplos ang kanyang ulo. Ngumiti siya pagkatapos. "Hoy maliit na babae, hindi ka ba dapat matapang? Bakit? Natuto ka bang matakot ngayon? Ngunit kahit ano ito, ako pa rin ang iyong kapatid-in-law. Halika, tumayo si Harvey at naglakad muna." Sige. Si Cynthia ay nasa isang madilim, ngunit sumunod pa rin siya sa likuran ni Harvey. Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Personal na pinamunuan ni Ethan ang daan. Sumunod sina Harvey at Cynthia sa likuran niya, hakbang patungo sa harapan. Nakikita si Harvey at ang dalawa pang lumapit at mas malapit, si Bruce at ang iba pa ang mga puso ay literal na nasa kanilang mga bibig. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay mabilis na matalo na parang ang kanilang mga puso ay malapit ng sumabog sa kanilang dibdib. Biglang, huminto si Harvey kay Rosalie at Bruce na hilera ng upuan. Sa sandaling ito, magkakaiba sina Rosalie at Bruce ng ekspresyon. Nagpanik si Bruce, patay na siya ngayon. Ito ay dahil kung nag-aalala si Prince York tungkol dito, siya ay maaaring direktang masira ang mga Cloud, nagawa pa ring manatiling kalmado si Rosalie. Gayunpaman, siya ay hindi pa rin marunong magsalita. Mahinahong ngumiti si Harvey kay Rosalie at sinabi, "Ipadala ang aking tungkol kay Master na Iswell." Hindi alam ni Rosalie kung anong ekspresyon ang dapat niyang gawing ipakita sa sandaling ito sa pagdinig ng mga salitang iyon. Kabanata 712. Si Rosalie na Iswell ay kainahinala pa rin kay Harvey York sa isang sandali pa. Naisip niya na pinag-uusapan niya ang malaking pag-uusap at lahat ng nabanggit niya. Malapit na siyang umalis pabalik at hikayatin ang kanyang lolo na hindi niloko ng taong ito sa hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang hindi niya alam kung anong ekspresyon ang dapat niyang ipakita. Kung nalilito siya dati, mas marami pa siyang pagkalito ngayon. Ang walang malasakit na tingin ni Harvey ay nahulog kay Bruce Cloud muli. Sinulyapan lang siya ni Harvey, walang mga salita na sinasabi. Gayunpaman, sumabog si Bruce sa isang malamig na pawis sa sulyap ni Harvey. Ang kanyang katawan ay ganap na wala sa kontrol sa susunod na sandali. Agad siyang lumuhad sa lupa, hindi na siya muling tumingin sa kanya pagkatapos nito. Hindi lang siya karapat-dapat. Matapos maglakad ng dahan-dahan sa harapan, si Ethan Hunt ay hinayla ang upuan para sa likuran ni Harvey. Si Harvey noon ay umupo ng casual, sa tabi niya ay sina Ethan at Cynthia, at sa kanilang mga panig ay sina Kyle Quinlan, Joel Graham, at iba pa. Lahat sila ay naiisip ng lumitaw si Harvey, ang dahilan kung bakit lumitaw si Ethan ngayon na naka-uniforme. Ito ay dahil hindi siya dumating upang dumalo sa gayong tinawag na seremonya ng kaarawan. Narito siya sa isang mahalagang misyon, iyon ay upang maprotektahan si Harvey, o Prince York, ang chief tagapagturo. Ngayon, ito ay nakalaan upang maging araw ng Yorks at ang maalamat na si Prince York ay makikipagtuos.
Ito ba ay isang seremonya ng kaarawan? Hindi. Ito ay dumating sa isang buong maraming mga inaasahan. Sa sandaling ito, kahit na ang malaking shot sa South Light, nagsisisi ang lalawigan na dumalo at nais na tumakas sa paunawan ng sandali. Paano makakasali ang mga taong katulad nila sa labanan ng nangungunang kilalang mga figure ng South Light? Bahagyang nakataas ang kamay ni Harvey at kumaway, agad na naintindihan ni Ethan. Lumakad siya papunta sa entablado at tumingin sa paligid. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "Lahat kayo ay dapat umalis ng sabay-sabay, hindi kasama ang mga tao mula sa Yorks." Tungkol sa bagay ngayon, kung sino man ang maglakas loob na magsabi ng isang salita at may kaunting tsismi sa labas, alam mo kung ano ang darating para sa iyo. Oo, kung sino man ang maglakas loob na sabihin ang nangyari ngayon, ako ay, hindi siya papayagan ni Kyle Quinlan. Si Kyle ang unang tumayo. Second in command siya ng South Light. Ang pahayag na ito ay ipinahiwatig ng labis. Pagkatapos nito, bahagyang yumuko siya kay Harvey. Siya noon ay lumiko at umalis nang hindi man lang tumitingin sa mga miyembro ng Yorks. Tumayo siya at nilinaw ito. Hindi lamang si Kyle Quinlan, ang second command ng South Light ay hindi nakikialam sa panloob na mga gawain ng Yorks, ngunit nakipagtulungan din siya kay Harvey sa oras na ito. Ito ay dahil, sa kanyang opinyon, ang taong ito ay hindi lang si Prince York. Mayroon din siyang pagkakakilanlan sa lupa bilang punong tagapagturo ng Sword Army. Ano man ang sasabihin mo, Prince York? Hindi nagsalita si Yol nang walang kaparirikan. Sa halip, tumayo siya at mabilis na umalis. Ang iba pang mga malalaking shot na naruroon ay tumayo din sandali. Lahat sila ay mga matalinong tao, alam nila kung ano ang dapat gawin sa oras na ito. Ginawang kailangan pa nila ng isang tao na sabihin sa kanila. Si Prinsipe York ang isang prinsipe. Kahit na si Jonathan York ay medyo nagulat, siya ay nakuha na ang kanyang pag-iingat. Bahagya niyang pinisil ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Siya pagkatapos ay biglang binuksan ang mga ito pagkatapos ng isang mahabang at sinabi, "Tila napakabait ko 3 taon na ang nakalilipas. Kung hindi ito mangyayari ngayon." Kahit na ang mukha ni Quinton York ay parang walang kabuluhan bilang isang multo, mahinahon pa rin siya. Ngayon natutunan namin ang pagkakamali na nagawa namin sa nakaraan. Sino ang nagmamalasakit kung siya si Prince York at ang chief na tagapagturo? E ano ngayon, kung maalis natin siya 3 taon na ang nakalilipas? Ngayon, magagawa natin ulit. Pagkatapos ng lahat, kami pa rin ang pinakamataas na awtoridad ng lalawigan ng South. Ang Yorks, may tiwala, nangingibabaw. Malamig ang ekspresyon ni Quinton sa sandaling ito, tila, ang pagkakaroon ni Harvey sa itaas na kamay kumpara sa 3 taon na ang nakararaan ay nasa loob din niya ang pag-asa. Gayunpaman, sino ang nagmamalasakit dito? Siya ang pinuno ng sikat na 4 ng Yorks. Si Quinton York. Kabanata 713. Di nagtagal, mayroon lamang 2 pangkat ng mga tao na naiwanan sa eksena. Sa isang panig ay ang mga tao mula sa Yorks, sa kabilang dako ay sina Harvey York, Ethan Hunt, at Cynthia Zimmer. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Yorks kalaunan ay bumalik sa normal. Ang 2 salita, si Prince York, ay talagang nakababalisa para sa kanila at naging sanhi ng mahusay sa kanilang pagkabalisa. Gayunpaman, bilang nangungunang pamilya sa South Light, tiyak na ipinagmamalaki ng mga Yorks ang kanilang pagmamalaki. Sino ang mag-aalaga kung siya ay si Prince York? 3 taon na ang nakalilipas, maaari nilang pilitin siya ulit paalis ng Buckwood. Pagkalipas ng 3 taon, sigurado na, sila ay magagawa ulit. May isang amoy ng insenso sa silid sa ibaba ng entablado. Si Queen York ay nakasuot ng mga simpleng damit, nakaluhod sa isang tabi at ang kanyang mukha ay nanatili pa rin. Dahan-daang binuksan ni Lola York ang kanyang mga mata dito sandali. Hinawakan niya ang dragon head cane na pinagsama sa iba't ibang mga hiyas sa kanyang kanang kamay, at dahan-daang bumangon. Ang hindi pamilyar na anak na iyon, ay narito ba talaga siya? Huminga ng malalim ang matandang babae. Ang mukha niya na puno ng mga wrinkles ay nagbigay ng isang makabuluhang hitsura.
Lola York, nandito siya. Bukod dito, ang bilang isang Diyos ng digmaan, si Ethan Hunt ay kasama rin niya sa kanyang panig. Tinutugunan pa niya siya bilang chief na tagapagturo. Hindi sinabi ni Queenie na parang siya ay nakikipag-usap tungkol sa isang bagay na walang kinalaman na kasama niya. Hey, maswerte lang siya na hindi siya namatay noong siya ay nakalista sa larangan ng digmaan ng Eurasian. Siya ba talagang inisip na siya ay isang tao lamang dahil siya ay tinalakay bilang punong tagapagturo? Prinsipe York, biro lang ito. Kung hindi para sa akin na tumulong sa Yorks para sa gayong maraming taon, kung paano ang bata na ito ay tuwang-tuwa sa ilalim ng pangalan ng Yorks. Walang malasakit si Lola York. Tayo na, Queenie, tingnan natin kung ano ang nakakahiyang gagawin ng inapo. 3 taon ko siyang hindi nakita. Ako talaga ay inaasahan ito. Puno ng lakas si Lola York. Lola, huwag kang mag-alala. Ang pangalawang kapatid ay mayroon na ginawang mga kinakailangang paghahanda. Inayos ko na rin ang hukbo. Muling sinabi ni Queenie. Sinabi ng matandang ginang na walang malasakit, okay, sabihin kay Quentin, hindi ko siya masisisi sa pagiging malambot niya, 3 taon na ang nakalilipas. Kung inuulit niya ang parehong pagkakamali makalipas ang 3 taon, pagkatapos ay maaari kong hayaan si Stephen o Wayne na palitan siya agad. Si Lola York ay mukhang sobrang lamig, siya ay Lola York ng Yorks. Gayunpaman, nang pakasalan niya si Lolo York ng Yorks, ito ay dahil sa impluwensya ng Yorks. Ngayon, maraming taon na namatay si Lolo York, sa kanya, natural, siya ang susunod na kukuhang singilin ang Yorks. Medyo napangiwi si Queenie at hindi nagsalita. Queenie, hindi mo dapat kalimutan ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay note na inapo ng Yorks. Ikaw ay ang katulad ko. Pareho kaming nagmula sa isang mas marangal at purong bloodline. Bagaman ang Yorks ang nangungunang pamilya ng Southlight, gayunpaman, ang mayamang pamilya kung nasaan kami ay ipinanganak ay naaayon sa nangungunang 10 pamilya ng Country Age. Si Harvey York, o Prince York. Sa palagay ba niya kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran sa lakas na ito? Nais mo bang pamunuan ng Yorks upang maging isang nangungunang 10 pamilya ng Country Age? Biro lang ba lahat? Kung hindi ito para sa akin, ang Yorks ay hindi magiging ganito ngayon. Ako ang tunay na pinuno ng Yorks. Ang mukha ni Lola York ay puno ng pagkasuklam. Walang ekspresyon ang mukha ni Queenie. Ngumiti lang siya pagkaraan ng ilang sandali. Oo, Lola, tama ka. Nagpatuloy si Lola York at sinabi ng malamig, tayo na. Sa oras na ito, hahayaan siya na maunawaan ng brat na ito. Kung ako ay kilalanin siya, kung gayon siya ay si Prince York. Kung ayoko, kung gayon wala siya. 3 taon na ito. Iniisip ba niya na siya ay magagawang gumawa ng isang pagbabalik? Isang retiradong chief instructor. Ano ang isang talunan? Siya lang ay isang malaking biro. Dahan-dahang lumakad ang matandang ginang matapos siyang magsalita, hinila ni Queenie ang mga kurtina na nakabukas gamit ang kanyang mga kamay. Nang sandaling si Lola York ay lumakad palabas ng silid, lahat ng mga miyembro ng York sa eksena ay lumuhad sa lupa ng sabay. Maligayang pagdating, Lola York. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 714, sa gitna ng lugar, lahat ng mga miyembro ng Yorks ay nakaluhod sa lupa. Kahit na ang malakas na si Quentin York at ang maalalahanin na si Jonathan York ay isa sa unang lumuhod. Sa parehong oras, bahagyang umatras sila sa likuran upang ipakita ang paggalang. Ito ay dahil ang taong nagpakita ng tama ngayon ay si Lola York ng Yorks. Ito ay pinaniniwalaan na ang matandang babae ay nagmula sa isang mayaman na pamilya na naaayon sa Country Age mga nangungunang 10 pamilya. Ang pamilyang iyon ay hindi kapanipaniwala na mayaman. Ang Yorks ay isang pamilya lamang sa klase sa Southlight nang pakasalan niya si Lolo York. Ito rin ay matapos siyang magpakasal sa Yorks ang pamilya ay nagsimulang lumago ng matatag tulad ng mga lingga. Tumagal ng mas mababa sa 20 taon para sa Yorks na maging tanging nangungunang pamilya sa Southlight Province, at nanatili ito hanggang sa araw na ito.
Sa paningin ng mas matandang henerasyon sa Southlight, si Lola York, o Melissa Leo, ang tunay na gumawa sa Yorks na tumaas sa mga ranggo. Namatay si Lolo York noong bata pa si Harvey, at hindi siya nabuhay ng komportableng buhay. Masasabi na kahit na nagbago ang York silang mga helms sa gitna at kalaunang yugto, ang isa na may kontrol tulad ng emperador ay palaging si Lola York. Kabilang sa sunod-sunod na mga helm ng Yorks, lamang si Harvey ang may guts upang sumuwi sa kanyang mga order. Dahan-daang lumakad si Melissa sa entablado sa sandaling iyon. Ang tungkod ng ulo ng dragon sa kanyang kamay ay nakatap sa lupa, ang paggawa ng isang mapurol na tunog sa tuwing kumuha siya ng hakbang. Ito ay tulad ng hindi masisira na awtoridad na naglalakad sa lupa. Malamig na tumayo si Queenie at nanatili sa likuran niya dinala si Melissa sa entablado. Kabilang sa kalahating tuhod na karamihan sa entablado, si Harvey na nakaupo sa upuan ng casual at nakatawid sa kanyang mga paa, at si Ethan na nakatayo sa tabi ni Harvey ay tumayo sa karamihan. Harvey, mapangahas ka, gaano ka katapang na hindi lumuhad sa harap ng matandang ginang. Sinulyapan ni Jonathan si Harvey at sinabi sa isang malamig na tono. Harvey, kahit na pinalayas ka sa Yorks, kailangan mo pa ring ipakita ang paggalang kay Lola York. Gaano ka katapang na umupo? Si Lola York lamang ang maaaring umupo sa posisyon na iyon. Lumabas sa upuan na ito sa pagkakataong ito. Nanatiling tahimik si Harvey. Ang mga miyembro ng Yorks ay sumigaw bilang tugon sa mga aksyon ni Harvey. Hindi mahalaga kung gaano ka-intimidate si Prince York, kung paano maihahambing niya kay Melissa Leo, ang isa na namamahala sa Yorks pagkatapos ng maraming taon. Hindi pinansin ni Harvey ang mga taong iyon. Sa sandaling ito, siya ay itinaas ang kanyang ulo ng may labis na interes. Tumingin siya pagkatapos sa babaeng may awtoridad ng awtoridad at biglang ngumiti. Matandang ginang, kaakit-akit ka pa rin kahit na lumipas ang 3 taon. Pinabati kita, pinabati kita. Pinagpapalo siya ni Lola York sa mga mata, nakasisilaw pabalik kay Harvey. Tiyak na hindi ka makapaghintay para mamatay ako, tama. Ngumiti si Harvey at nagkibit balikat. Sabi niya, paano ito posible? Kung mamatay ka, sino pa ang maaaring maprotekta sa mga Yorks na nakaluhod sa harap ko? Sino ang umaasa? Si Jonathan York, o ang tinatawag na sikat na 4 ng Yorks? Sa palagay ko, biro lang sila. Sobrang bastos mo, Little Ron, kung maglakas loob ka upang magpatuloy upang patakbuhin ang iyong bibig sa harap ni Lola York, ako ang una na hindi hahayaan kang umalis. Sigaw ni Jonathan York, Big Brother, dapat kang magalang habang nakaharap kay Lola York. Wala kang karapatang makipag-usap ng ganito sa matandang ginang. Sinabi ni Quentin York na may nakasimangot sa kanyang mukha. Ngumiti si Harvey. Jonathan, Quentin, pareho pa rin 3 taon na ang nakalilipas. Sa harap ng matandang bruha na ito, hindi ka man lang makatayo ng diretsyo. Lalo na sa iyo, Quentin. Akala ko mayroon ka ng hindi bababa na naabot ang aking antas pagkatapos ng 3 taon na karanasan, sa kasamaang palad, mas mahina ka kaysa sa inaasahan ko. Harvey, hindi ito ang oras para makipag-usap ka ng walang kaparirikan dito. Sa palagay mo maaari kang lumabas ng buhay ngayon. Si Stephen York, na tahimik sa lahat ng ito ay biglang sinabi sa isang malamig na tono. Kabanata 715. Tumingin ng kaunti si Harvey York ironically at sinabi, Boy, ang iyong kambal ay siya paring matalino, ngunit ikaw ay isang baliw. 100 beses akong mas pamilyar sa estilo ng matandang bruha na ito ang paggawa ng mga bagay kaysa sa iyo. Hindi mo ba iniisip ito? Kung wala akong tiwala, paano ako maglalagay ng paa dito ngayon? Ang bawat tao sa Yorks ay bahagyang nabalisa, sa katunayan. Si Harvey York, na kilala bilang si Prince York ay ginamit niya ang sariling pagsisikap na muling itayo ang mga walang kabuluhan na Yorks. Ang Yorks ay naging nangungunang pamilya sa lalawigan ng Southlight sa loob lamang ng 3 taon. Sa buong prosesong ito, siya ang taong nakipag-ugnay ng karamihan kay Lola York, o Melissa Leo. Tulad ng para sa iba pang mga miyembro ng Yorks, maaari nilang hindi man karapat-dapat na matugunan ang matandang babae 1 beses sa 1 taon.
Kaya, ang taong pinakakilala kay Lola York ay siya. Nagbago ang ekspresyon ni Stephen York. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig sandali, Harvey, si Ethan Hunt na nasa tabi mo ang iyong pinakamalaking trump card ngayon. Sa palagay mo ba ay darating tayo na hindi handa? Ito lang si Ethan Hunt. Sa palagay mo maaari kang magdala pababa sa York sa pamamagitan ng pag-asa sa kanya. Nakakatawa, hindi pinansin ni Harvey si Stephen York, na medyo lumabas ang kontrol sa ngayon. Sa halip, nakatitig siya kay Jonathan York at sinabi na may kalahating ngiti. Ang pinuno na naging pinakamabuti sa akin, ano ang gagawin mong isipin? Sa palagay mo maaari kong ibalik ang York sa aking mga kamay ngayon. Sa sandaling ito, ang kutis ni Jonathan York ay nagbago sa kauna-unahang pagkakataon. Kung si Harvey ay kumikilos ng labis na mapagmataas sa harap ni Lola York, lumabas pagkatapos ay maiintindihan pa rin niya. Gayunpaman, mula nang lumabas si Lola York, ito ay ipinahiwatig na ang Yorks ay talagang handa. Si Harvey ay sobrang arrogant sa ilalim ng sitwasyong ito. Alinman siya ay ganap na wala sa kanyang isipan, kung hindi man, dapat ay mayroon siyang ibang hindi mailarawang trump card pataas sa kanyang mga manggas. Gayunpaman, tinawag si Harvey na si Prince York. Paano pwede ba siyang tanga? Sa puntong ito, nakaupo pa rin siya rito ng casual, na nagpakita na mayroon siyang lakas ng kaisipan na harapin ang Yorks. Ang tingin ni Jonathan ay nahulog kay Ethan, ang maalamat na pinuno ng apat na Diyos ng digmaan malakas sa Southlight. Gayunpaman, kahit gaano siya kalakas, doon siya lang ngayon. Ano ang magagawa niya sa kanyang sarili? Maaari bang maging ang buong sword camp ay naghihintay sa labas ng sentro ng convention sa sandaling ito? Kung ang buong sword camp ay sinabi ni Harvey na backup niya at trump card sa sandaling iyon, pagkatapos ito ay tila may kahulugan. Gayunpaman, nanginginig ang mga Yorks na tulad nito. Hey, kahit na si Jonathan ay nasa kalahating tuhod, nagpakita siya ng isang naiinis na ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ito. Ang kasalukuyang Harvey ay hindi katulad ng Harvey mula sa 3 taon na ang nakalilipas. Sapat na, ang kasalukuyang Yorks ay tiyak na hindi ang Yorks mula sa 3 taon na ang nakalilipas. Kung ang pangitain ni Harvey ay nanatiling pareho sa 3 mga taon na ang nakalilipas, tiyak na mamamatay siya ng malungkot sa oras na ito. Boom! Si Lola York, o Melissa Leo, ay tila wala ng maraming pasensya sa sandaling iyon. Samantala, ang kanyang dragon head cane ay nakatap sa lupa muli. Pagkatapos ay tinitigan niya si Harvey ng malamig. Sobrang rebelyon mo. Gusto ko lang magtanong sa iyo ng tanong bago ako makitungo sa iyo. Sa henerasyong ito ng Yorks, hindi ka ang pinakatanyag na tao. Pinili kita at personal na ikakasal ka, ngunit sumuwi ka sa akin ulit sa oras. Sa huli, ikaw ay sinipa mula sa Yorks. Nagsisisi ka na ba rito? Tumawa si Harvey. Lola York, kaya paano kung magsisisi ako, at paano kung hindi ako? Kung ikinalulungkot mo ito, ngayon, maaari kang lumuhad dito ng 3 araw at gabi. Maaari kitang patawarin at hayaan kang maging si Prince York, sinabi ni Melissa Leo. Lola York, hindi. Lola York, ang taong ito ay masyadong ambisyoso. Huwag mong dalhin siya sa iyong bahay. Lola York, tanggalin mo siya. Bakit nag-abala ka na pakinggan ang lahat ng kanyang katarantaduhan? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 716. Paano kung hindi ko ito ikinalulungkot? Ang ekspresyon ni Harvey York ay hindi nagbago kahit na ang pinakamaliit. Tila wala siyang pagnanais na maging si Prince York ulit. Kung gayon, gagawin kita umatras magpakailanman sa mundong ito. Ang bawat salita na sinabi ni Lola York ay tulad ng isang kutsilyo. Ang katotohanan, hindi ko pa kayo tinatrato bilang aking apo kahit kailan. Para sa akin, kasangkapan ka lang. Walang narinig mula sa iyong mga magulang mula nang sila ay nagpunta sa mga bundok ng Kiel. Hindi ka kasama sa Yorks. Ako ang pumili sa iyo at nagsanay sa iyo. Gayunpaman, hindi ka nagiging masunurin tulad ng isang aso. Hinayaan ko ring mag-ingat ka sa Yorks at naging maalamat na si Prince York.
Ngunit ano ang ginawa mo? Paulit-ulit mong tinanggihan ako. Talagang pinagsisisihan ko ito ngayon. Kahit na pinalaki ko ang isang aso, alam nito kung paano magpasalamat. Gayunpaman, ikaw ay hindi. Sa palagay ko, hindi ka nararapat na dalhin ang apelyido ng York. Sinigandahan ni Jonathan ang kanyang pahayag at malamig na sinabi sa isang panig, Harvey, sa palagay mo maaari mong ibagsak ang Yorks. Huwag maging hindi sinasadya. Hindi mo ito magagawa 3 taon na ang nakalilipas. Hindi mo ito magagawa makalipas ang 3 taon. Huminga ng malalim si Harvey. Bumagsak ang kanyang walang malasakit na tingin papunta sa katawan ni Melissa Leo. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay nag-alaga sa kanya, tiyak na papatayin niya siya batay lamang sa ilang mga salita ngayon. Naramdaman niya ang sobrang pagkagalit. Hindi niya kailanman naisip iyon. Sa mga mata ni Lola York, siya ay isang kasangkapan lamang, isang aso na itinaas niya. Kung masunurin ka, baka kumain ka ng karne, kung hindi, papatayin ka at kakainin. Gayunpaman, ang mga salita ni Lola York ay hindi tuwiran at walang patunay ang ilan sa kanyang mga hula. Nabawi muli ni Harvey ang kanyang kalmado, at napakalalim ng kanyang mga mata tulad ng isang hindi nakikita na kalaliman. Lola York, dahil napag-usapan natin ang puntong ito, maaari ba nating pag-usapan ang ilang mga bagay? Malamig na sinabi ni Melissa, maliit kang brat, sa palagay mo may karapatan kang tumahol sa harap ko. Walang pakialam si Harvey, ayaw mong malaman na bakit ko tinanggal ang iyong control pagkatapos kong kumuha. Dahil hindi ka nagpapasalamat, dahil ikaw ay hindi karapat-dapat. Mas malala ka pa kaysa sa isang aso na itinaas ko. Malamig na sinabi ni Melissa. Hindi, ito ay dahil may natuklasan akong isang bagay. Biglang nagtaas ng boses si Harvey. Nagpunta ang lolo ko sa Kill Mountain nang ako ay napakabata pa. Pagkatapos, hindi namin narinig mula sa kanya. Inangkin ng York sa publiko na ang matanda ay patay na. Tulad ng para sa aking mga magulang, nagpunta din sila sa Kill Mountain noong ako ay binatilyo. Walang nakakaalam kung buhay man o patay na sila. Sa una, naisip ko na ito ay nagkataon lamang. Ngunit maghintay, hindi ko sinasadyang natuklasan matapos akong mag-imbestiga. Tila may isang taong sadyang sinabihan sila na gumawa ng isang bagay na imposible, at hayaan silang mamatay doon. Lola York, gusto ko talagang magtanong. Kapag nangangarap ka sa kalagitnaan ng gabi habang naaalala ang iyong asawa at anak, mayroon ka bang pinagsisihan mo na itulak sila sa kailaliman ng kamatayan, kahit na para sa isang maliit lang? Nang lumabas ang pahayag na ito, nakakagulat. Ano? Paano ito magiging? Harvey, itigil mo ang pakikipag-usap na walang kaparirikan. Lahat ng tao mula sa Yorks ay nagulat, maya-maya, may nagturo kay Harvey at sumigaw sa kanya. Siya, na dating si Prince York, ay talagang inakusahan si Lola York sa pagpatay kay Lolo at ang kanyang mga magulang sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi lahat ng mga miyembro ng Yorks ay nagalit. Si Jonathan ay bahagyang sumimangot sa sandaling ito. Ang mukha niya ay sumabog sa isang kakaibang ekspresyon. Tumingin si Harvey kay Quinton at tumawa. Sabi niya, Quinton, hindi ka ba laging nakakaramdam ng pagkadismaya noon? Bakit pinili ako ng matandang ginang na ito upang maging Prince York sa halip na ikaw ay napakabuti sa bawat isang aspeto? Siyempre, kahit na mahusay ka sa lahat ng mga aspeto, malayo pa rin ako kaysa sa iyo. Ito ay hindi mapagtatalunan na katotohanan, ngunit hindi ang pangunahing dahilan kung bakit ako ay napili. Ang pangunahing dahilan ay dahil hindi patay ang iyong mga magulang. Hindi ka madaling makontrol. Hindi ka angkop na maging isang puppet. Sa kasamaang palad, ako, si Harvey York, ay hindi isang puppet kailanman. Walang sino man ang may karapatang gawin akong isang puppet. Kabanata 717, Puppet. Kahit na ang mga salita ni Harvey York ay kalmado, ito ay tulad ng kulog na tumatama sa lupa at sa mga tainga ng Yorks. Sa sandaling ito, walang malay si Quinton York na sumulyap sa gilid ng kanyang Lola York. Pagkatapos nito, sinabi niya ng taimtim, Harvey, sa puntong ito, maaari mong ihinto ang iyong pagkwekwento.
Ito ang iyong karangalan na pinili ka ni Lola York noon, ngunit paulit-ulit mong sinusuway siya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang lahat ng ito ay iyong responsibilidad, hindi mo maaaring mag-isang sisihin si Lola York. Sa oras na ito, ang bagay na obligado mong gawin ngayon ay lumuhod at magpapahayag ng pagsisisi. Pagsisisi, tumawa si Harvey. Bakit ko gagawin yun? Quinton York, tanga ka ba talaga? O ikaw lang ay nagpapanggap na bobo? Kung siya ay tunay na pinapaborin ka, dapat ay naging si Prince York ka na ngayon at hindi lamang ang pinuno ng sikat na 4 ng Yorks. Ang dahilan para sa paglikha ng sikat na 4 ay simple dahil natatakot siyang ulitin ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa akin. Kaya, hinayaan niya ang kambal at ang babaeng ito na makipagkumpetensya laban sa iyo. Ang mas mahirap mong labanan laban sa bawat isa, ay mas malakas ang kanyang posisyon at mas pinagsama niya na magiging makapangyarihan. Tama ba ako? Si Lola York na pinaka-iginagalang ko. Nakangiti si Harvey, ngunit ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon. Hinawakan ni Melissa ang tungkod ng dragon head sa parehong kamay. Maingat siyang tumingin kay Harvey. Siya noon ay malamig na sinabi pagkatapos ng isang mahabang, "Hindi kita nakita sa loob ng 3 taon. Ang iyong iba pang mga kasanayan ay hindi napabuti, ngunit ang iyong matalim na dila ay tiyak na napabuti ng nakaraan. Masyado akong tamad na makipagtalo sa isang inabandonang anak na tulad sa iyo." "Jonathan, ayokong makita siya." Dahan daw ang tumayo si Jonathan at tumango. "Lola York, huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin." Si Jonathan ay pumalakpak ng mahina ang kanyang mga kamay pagkatapos nito. "Ipadala ang aming dating Prince York sa kanyang paglalakbay. Hindi ko nais na makita siyang nakatayo pa rin pagkatapos nito." Kasunod ng utos ni Jonathan, isang pangkat ng Yorks na mga gwardya ay nagmamadali palabas mula sa sulok. Iyon ang mga piling tao ng mga gwardya, at marami sa kanila ay mga mersenaryo na may karanasan sa kamay sa larangan ng digmaan. Medyo sumimangot si Ethan Hunt. Dahan daw ang kanang kamay niya ay pinindot ang hawakan ng tabak sa kanyang baywang. Lamang kapag ang magkabilang panig ay magsisimula ng isang away, ngunit sa oras na ito, boom, nagkaroon ng isang malaking ingay sa sandaling ito na dumating mula sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pangkat ng mga gangster sa itim na kasuotan ay sinira ang pintuan. Pansamantalang tumigil ang mga gwardya ng Yorks. Sila lahat ay tumingin sa likuran. Tumingin si Jonathan sa sitwasyon at pagkatapos ay ngumiti, "Harvey, nakakatawa ka." Ang pagpapalam sa isang pangkat ng mga gangster sa mga kalye ay darating at bigyan ng mga problema ang Yorks, ikaw pa rin ay nangangarap. Bakit sa palagay ko mas walang silbi ka kaysa sa aking naisip? Ang iyong katapangan lamang ba ay maliit sa nakaraang 3 taon? Tila, si Jonathan ay tumingin sa ibaba ng mga tao mula sa mga kalye. Gayunpaman, normal din ito. Ang Yorks ay naging ang tanging nangungunang pamilya sa Southlight Province. Sila ay mahusay na itinatag sa militar, mga opisyal, ang mga triad gang, at ang mga taong negosyante. Kung nais ni Harvey na umasa sa ilang mga tao mula sa mga kalye upang mapuksa ang Yorks, kung gayon ito ay tiyak na napakahusay. Gayunpaman, tumingin si Quinton kay Melissa tungkol dito sandali. Tumayo siya pagkatapos makuha ang green light mula sa kanya. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabi, "Lola York, Chief, hindi tama ang isang bagay. Ang mga taong ito ay hindi lamang anumang ordinaryong suntok. Mayroon bang pagkakaiba?" Malamig na sinabi ni Jonathan. "Sa mga lansangan ng Buckwood, ang maglakas loob na kunin ang Yorks. Kahit na sila ay subordinate ng taong ito, sila ba ay maglakas loob na gawin ito kapag nalaman nila na pupunta sila sa labanan laban sa Yorks?" Tumawa ang lahat ng Yorks. Sa katunayan, hindi sila naglalagay ng hangin kapag sila ay sinabi na ang Yorks ang nangungunang pamilya sa lalawigan ng Southlight, kahit na ang maalamat na matandang lalaki mula sa mga lansangan ay hindi maihahambing na nauugnay sa Yorks, sa pagkakaroon ng tulad ng isang relasyon, na ang tao sa mga lansangan ay maglakas loob na gumawa ng aksyon laban sa Yorks. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Bago tayo magpatuloy,
Shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Kabanata 718. Di nagtagal, isang figure ang lumabas sa mga itim na angkop na mga thug sa ilalim ng mga titig ng Yorks. Tyson Woods. Si Tyson ay mukhang masama at nakakatakot sa sandaling ito. Mabilis siyang lumakad patungo sa tabi ni Harvey York na magalang. Kasama si Ethan Hunt, silang dalawa ay protektado si Harvey mula sa magkabilang panig, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Gayunpaman, siya ay isang bagong dating sa mga kalye ng Buckwood. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng Yorks ay kasalukuyang hindi pamilyar sa kanya. Nakakalungkot na wala si Wayne. Si Jonathan York ay bahagyang kinagat ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito. Si Wayne York ang pinakapamilyar sa mga bagay sa mga kalye. Sa kasamaang palad, nasa coma pa siya. Gayunpaman, si Quinton York ay sumulong at maingat na tumingin kay Tyson. Pagkatapos ay sinabi niya nang walang pakialam pagkaraan ng ilang sandali. Kung naaalala ko ng tama, ikaw ang bagong dating sa mga kalye ng Buckwood, si Tyson Woods, tama? Sumulyap si Tyson Woods kay Harvey. Ngumisi lang siya at sinabi matapos makita na hindi sinabi ni Harvey na kahit ano, ang aking pagbati sa ikalawang Young Master. Ako kaya ay maswerte na alam ng pangalawang Young Master tungkol sa akin. Tumawa ang mga miyembro ng Yorks. Ang Tyson na ito, siya ay isang stooge lamang. Tila maaaring ipagkanulo niya si Harvey kung siya ay sumailalim sa isang maliit na presyon. Totoo, pagkatapos ng lahat, siya ay isang bagong dating lamang sa mga kalye. Paano siya maglakas loob na lumaban sa Yorks? Hindi inaasahan, patuloy nang ngumiti si Tyson at sinabi, mamaya, tiyak na magiging mas banayad ako kapag sinuntok ko ang ulo mo. Pinakumbaba niya ang kanyang sarili, ngunit ang mga salita ay labis na mayabang. Ikaw, nagbago ang mga mukha ng mga miyembro ng Yorks matapos ang mga salitang iyon ay sinabi. Mapangahas, masyadong mayabang, bago lang siya mula sa mga kalye. Kahit siya ay ang malaking boss sa mga kalye, kaya ano? Karaniwan, ang Yorks ay maaaring mangagaw sa mga ganitong uring ng mga tao hanggang sa kamatayan na may isang kisap mata lamang ng kanilang pitik ng daliri. Sa sandaling ito, siya ay talagang nang-ahas na maging mapangahas sa harap ni Quinton York. Ganoon siya kasungit, gayunpaman, kahit na ang mga mukha ng lahat ay nagbago, tanging ang ekspresyon ni Quinton ay hindi nagbago ng malaki. Tumingin siya ng mabuti kay Tyson Woods. Pagkatapos ay sinabi niya na may paghangak pagkaraan ng ilang sandali. Hindi masama, kung ikaw ay nagkukulang sa kamangmangan o walang takot, upang masabi ito sa harap ng Yorks, maganda ka. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Maaari kitang hayaan na maging isang subordinate ng Yorks hanggat lumuhad ka ng 3 beses dito ngayon. Dapat malaman ng isang tao kung paano sukatin ang sitwasyon, kahit para sa isang aso, pareho din ito. Ngayon, magtatapos si Harvey. Tulad ng sinasabi, ang sanga ng isang bulok na puno ay dapat makahanap ng isang mas malusog na puno ng kahoy. Dapat maunawaan mo ang kasabihan na iyon. Si Jonathan ay pumalakpak ng mahina ang kanyang mga kamay pagkatapos niya kanyang mga salita. Maraming mga numero ang sumugod mula sa ikalawang palapag ng lugar kasunod ng kanyang signal. Ang mga taong iyon ay nagsuot ng puting damit at napaka-naiiba sa mga subordinate ni Tyson. May isang matanda na may pambihirang aura na kabilang sa pangkat ng mga taong ito na pumasok lamang. Ang matanda ay nakasuot ng suit ng mandarin, na may hawak na 2 walnut sa kanyang kamay, at umiikot sa kanya na malumanay ang palad. Si Harvey na tumatawid sa kanyang mga paa ay naging maingat nang makita niya ang taong ito. Tulad ng para kay Ethan Hunt, likas niyang na-clenched ang kanyang tabak. Medyo nagbago ang mukha ni Tyson, at nawala ang boses niya, John Gotti. Ang tunay na pinuno ng mga kalye ng Buckwood, John Gotti. Ang taong ito ay palaging lihim. Siya lang ay kinokontrol ang higit sa 50% ng kapangyarihan sa mga kalye. Sinasabing sina Master Cesar, Tony Jack, at Sean Bill ay lahat ng kanyang mga alagad. Gayunpaman, ang taong ito ay napunta sa pag-iisa sa maraming taon. Hindi niya inisip na lilito siya ngayon.
Kahit na si Quinton ay magalang na nagsabi ng isang ngiti, Lolo John. Ngumiti din si Jonathan at sinabi, Elder John, pakiusap. Ngumiti si John at ang kanyang tingin ay nahulog kay Melissa. Siya noon ay sinabi, Lola York, hindi na ako magkakaroon ng utang sa Yorks o anumang pabor pagkatapos nito. Nakasuot si Melissa ng isang malabong ngiti, matandang lalaki John, kahit walang pabor, maaari pa rin nating makuha ang isang negosyo na magkasama. Nagtulungan tayo sa napakaraming taon. Kailan pa ito nangyari na hindi kasiya siya? Mahina hong ngumiti si John, ang kanyang tingin ay sumulpot sa karamihan ng tao at agad na nahulog kay Harvey. Prince York, kumbinsido ako na hindi ka namatay 3 taon na ang nakalilipas. Mukhang tama ako. Kabanata 719. Elder John, medyo napangisi si Harvey. Gayunpaman, tumayo siya rito sa oras. Nais mo ring makialam sa mga gawain ng Yorks. Hindi ako maglakas loob na gawin iyon. Sino ang maglakas loob na mamag-aitan sa mga gawain ng Yorks, ang tuktok na pamilya sa Southlight? Sinabi ni John Gotti nang walang pakialam. Nakakalungkot na hindi ka namula sa Prince York 3 taon na ang nakalilipas. Ang paggawa ng isang hakbang laban sa iyo ay hindi rin masungit. Ang kalooban ng Senior York. May utang ako kay Elder York noon. Kailangan kong lumaban para sa Yorks ng 3 beses, at ito ang huling oras. Tumawa ang mga miyembro ng York sa eksena matapos pakinggan ang mga sinabi ni John. Si John Gotti, ang tunay na pinuno ng mga kalye. Ang taong ito ay tiyak na isang figure ng antas ng ninuno. Ito ay dahil maraming mga patakaran sa mga lansangan na itinatag sa kanya. Marami siyang nahawakan ng mga bagay para sa parehong mga opisyal at militar. May kasabihan pa sa Southlight na si John Gotti ay ang first in command sa mga lansangan ng Southlight. Sapat na, si John Gotti ay medyo low-key. Siya ay tinanggihan ng pahayag na ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay nauna pa sa kanya. Sa sandaling ito, si John ay nakatayo lamang doon, at hindi niya kailangang gawin kahit ano. Pinalabas niya ang isang hindi mailalarawan na pagpigil kay Tyson at ibang tao mula sa mga kalye. Pangalawang Young Master York, binibigyan ko ito ng isang shot ngayon. Kailangan ko lang siyang tanggalin, tama. Kumuha si John ng isang tabako at pinausukan ng isang puff na nagsasalita. Oo, sinabi ni Quinton. Gusto mo ba siyang patay o buhay? Anuman, hanggat sinisira mo siya, magagawa mo kahit anong gusto mo sa kanya. Ngumiti si Quinton. Sa kanyang opinyon, nakuha niya ito sa bag. Maliban kung ang first in command ng Southlight ay dumating ang hukbo sa sandaling ito, sino pa ang makakapag-protect kay Harvey? Mabuti, umakbang si John, tumingin kay Harvey, at sinabi, Prince York, para sa katandaan, hahayaan kitang gawin ito sa iyong sarili. Pagkatapos, ang bagay na ito ay magtatapos dito. Walang pakialam si Harvey, Elder John, sigurado ka ba na nais mong makialam sa mga gawain ngayon? Hindi ka ba natatakot na mawala ka pagkatapos ngayon? Oh, iyon ba ang banta na naririnig ko? Hindi naman natakot si John. Sa sandaling ito, kahit na siya ay nakaramdam ng excited. Alam ko na mula nang maglakas loob kang bumalik ng Buckwood, dapat mayroon kang isang bagay sa iyong manggas. Bakit hindi mo ito ipinakita sa akin ngayon? Sino ang maaari mong anyayahan? Ang first in command ng Southlight Army. Ang first in command ng Southlight. Subukan mo ako at pagkatapos ay malalaman natin, sinabi ni Harvey nang may panunuya. Sa sandaling ito, ang bantay na orihinal ay biglang pumasok sa pasukan ng lugar. Sabi niya pagkatapos ng pagsulot Lola York, Chief, hindi tama ang isang bagay. Nakita ko ang isang Audi A6 na may plate number 00001 na nagmamaneho dito sa pasukan habang nagsasalita kayo. Ang bawat tao na mula sa Yorks ay nakuha ng walang kabuluhan at narinig nila ang mga salitang iyon. Ang isang Audi A6 na may numero ng plaka ng lisensya na 00001, ay hindi isang bagay na maaaring magmaneho ng anumang ordinaryong tao. Sa Buckwood, ang kotse na ito ay kinatawan ng espesyal na tao. Ito ay dahil ito ang kanyang kotse.
Kahit na ito ay isang ordinaryong Audi A6 lamang, sa Southlight, kahit na ang kotse ng Yorks ay nakatagpo nito sa labas, kailangan nilang magbigay daan para sa kotse na iyon sa kalsada. Si Quinton ang unang sumimangot. Sabi niya, imposible. Matagal ko nang naalam na itong tao ay nagpunta sa Walls Inn. Paano siya darating? Sumimangot si Jonathan at sinabi, kahit na ito ang tao, hindi siya maaaring maging trump card ni Harvey. Ang Yorks ay maaaring hindi mag-imbita sa kanya, mag-isa ang isang inabandonang anak na matagal nang inabandona tayo. Ang lahat ng mga miyembro ng Yorks ay sumimangot, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay masyadong espesyal. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa kay John Gotti, ang tunay na pinuno ng mga kalye, kahit ang Yorks, ang nangungunang pamilya ay kailangang ipakita sa kanya ang paggalang, ito ay dahil siya ang first in command ng lalawigan ng Southlight. Bakit lumitaw ang gayong karakter sa sandaling ito? Kabanata 720, lahat ng mga miyembro ng Yorks ay nakatingin sa bawat isa. Ang mga titig ng lahat ay nahulog sa mga sandaling iyon kay Harvey York pagkatapos. Nagawa pa niyang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon. Pwede bang partikular na inanyayahan niya ang taong ito dito? Di nagtagal, tumigil ang Audi A6 na may plate number 00001. Mabilis na lumabas ang driver mula sa kotse, lumabas sa likuran ng kaliwa ng Audi, at binuksan ang pintuan ng kotse. Mula sa likurang upuan, isang masiglang nasa gitna na may edad na sa isang suit ng Mandarin ang dahan-daang lumabas. Medyo nasa slimmer side ang mukha niya at tumingin siya tulad ng sinumang ordinaryong matandang lalaki. Gayunpaman, pinalabas niya ang isang uri ng pag-uugali. Sino sa ibang ngunit ako ang hari sa sandaling siya ay nagtaas ng kanyang ulo. Ang first in command ng Southlight, si Sheldon Xavier. Ang ekspresyon ni John Gotti ay hindi regular kapag siya ay nakita ang pangalang ito. Siya at si Sheldon Xavier, isa ang hari ng mga opisyal, ang iba pa ay ang hari ng mga kalye. Pareho silang laging may pag-unawa sa taset, na kung saan ay hindi nila kailanman matugunan ng bawat isa mula pa, at mayroong isang kasabihan na ang dalawang hari ay hindi pinapayagan sa isang kaharian. Pagaman kilala nila ang isa't isa, hindi nila kailanman nakita ang bawat isa ng opisyal. Hindi inaasahan, pareho silang nagkakilala dito ngayon. Ang mga mukha ng lahat mula sa Yorks ay nagbago kung kailan na narinig nila ang pangalan at nakita ang kotse na iyon. Kahit na ang mahinahon na si Lola York, o Melissa Leo, ay nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha sa sandaling ito. Ang ilan sa mga miyembro ng Yorks kahit na bahagyang nanginginig. Ang first in command ng Southlight Province. Nandito siya. Sa sandaling ito, may isang driver lamang ang naglalakad sa tabi niya. Gayunpaman, naramdaman na parang mayroon siyang malaking tropa ng mga hukbo na sumusunod sa kanya nang maglakad siya ng ganito. Si Jonathan York, Quinton York at iba pa ay hindi wasto at ang sulok ng kanilang mga mata ay kumikibot. Pagaman natitiyak nila na pupunta sila at patayin si Harvey ngayon, paano kung dumating si Sheldon Xavier sa kanya? Manggahas ba ang Yorks na huwag ipakita sa kanya ang paggalang? Siya ang first in command ng lalawigan ng Southlight. Ang first in command ng Southlight Province. Sinasabing mayroon siyang pagkakataon na magtrabaho sa Walls Inn sa hinaharap. Ang nasabing tao, kahit na ang nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Kailangang ipakita sa kanya ang paggalang at hayaan ng Yorks. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay pumunta? Sa sandaling ito, maraming mga miyembro ng Yorks ang nasa gilid na papunta sa pagkabaliw. Kahit na ang nakaka-relax na John Gotti sandali na ang nakaraan, ay nagkaroon ng isang sobrang pangit na ekspresyon sa ngayon. Sa katunayan, siya ang hari sa mga lansangan. Ito rin tama na ang taong nasa harap niya ay karaniwang bigyan mo siya ng respeto. Gayunpaman, kaunti lang ito. Tiyak na ayaw niyang harapin ang isa sa harap niya. Ito ay dahil ang taong ito ay kumakatawan sa karamihang malakas na puwersa. Maaaring magkaroon siya ng 1,001 mga paraan upang siya ay masampal sa likod ng mga rehas para sa kanyang buong buhay sa anumang minuto. Kahit na si John ay pinaputi na sandali, sa sandaling ito,
Ang lahat ng naruroon ay nalilito. Tila hindi nila alam kung bakit ang taong ito ay dumating. Bigla na humakbang si Lola York, o Melissa Leo Pasulong, hinaharangan ang landas ni Sheldon. Kung ang Yorks, ang nangungunang pamilya ng Southlight ay kinakatawan ng merkado ng negosyo. Pagkatapos, si Lola York ay maaaring masabing hari ng pamilihan ng negosyo ng Southlight. Ang hari ng merkado ng negosyo ay nakilala ang hari ng mga opisyal, kasama doon ang hari ng mga kalye ng tagiliran. Ang tatlong hari sa wakas ay nagkakilala sa isa't isa. Elder Sheldon. Isang ngiti ang lumitaw sa kunot na mukha ni Melissa Leo. Si Elder Sheldon ay hindi sumagot. Ako lang nagtataka, bakit ka nandito? Sa napakaraming mga miyembro ng York sa karamihan, si Melissa lamang, kasama ang kanyang pagkakakilanlan ay nang ahas na magsalita ng mga iyong mga salita. Nagpakita si Sheldon ng kalahating ngiti at sinabi, may sinabi ang apo ko na ang kanyang kasintahan ay kasama sa mga Yorks. Nangyari akong dumaan, kaya napunta ako upang kumuha at tingnan. Ang bawat tao sa Yorks ay tumingin sa bawat isa sa lalong madaling panahon habang lumabas ang pahayag na ito, ang kasintahan ng apo ni Sheldon Xavier. Sino ang maswerteng magkaroon ng basbas na ito?